41. Ako ay humihingi ng paumanhin. Yumuko si Sky sa crowd. Dahil sa kawalan ko ng lakas, hindi ko nailigtas si James. Bilang resulta, nawalan si Saul ng isang powerhouse at tagapagtanggol nito. Taos puso ang kanyang paghingi ng tawad. Walang makitang butas si Maxine sa kanyang paliwanag. 15 talaga bang patay na siya? Nakaawang ang bibig niya sa hindi makapaniwala. Oo, natatakot ako na iyon ang katotohanan. Pagkatapos, lumingon siya at tumingin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa malakas na boses, ipinahayag niya, mga kapwa ko martial artist. Mayroong isang makapangyarihang martial artist na nabuhay ng ilang libong taon sa isla iyon. Sa katunayan, umiiral din ang mga dragon sa mundong ito. Magsanib puwersa tayo, para talunin ang martial artist na iyon at sirain ang isla sa tulong ng makabagong teknolohiya para ipaghiganti si James. Lahat tayo ay makakakuha ng Draugr blood at magkakaroon ng immortalidad. Sama-sama, bubuo tayo ng isang maunlad na dinastiya at ibabalik ang kapayapaan sa lupa. Martial artists kami kung tutuusin. Kami ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Kaya tungkulin namin na protektahan sila. Nakatayo noon si Sky sa tabi ng hari. Kaya, alam niya kung paano manalo sa puso ng mga tao. Ang kanyang talumpati ay agad na nakakuha ng maraming taga-suporta. 7 hanggang 8 dayuhan ang nagtipon sa di kalayuan. Kabilang sa kanila ay parehong Caucasians at Blacks. Ang kapitan ay isang itim na lalaki na may masculine na hitsura na nakatayo sa taas na 2 metro. Tumingin siya kay Sky na nag-uudyok sa karamihan at sumuko. We've been holding back all these years. Sa wakas oras na para kumilos. Ang mga sinaunang martial artist ang magbibigay daan para sa aking tagumpay. Sir, dapat ba tayong kumilos ngayon? Tanong ng isang Caucasian na lalaki sa likod niya. Sagot ng matangkad na itim na lalaki. Hindi pa. Maghihintay tayo ng kaunting oras bago natin talunin si Sky at maging pinuno ng buong martial arts community. Pagkatapos niyang magsalita ay ngumuso siya ng mapanukso. Paano kung umakyat siya sa Skyward Stairway's 9th stair? Higit na mas makapangyarihan ang mga Sekiko ng ating bansa kaysa sa mga martial artist na ito. Isa na akong 9S psychic. Ito ay isang piraso ng cake upang patayin ang isang martial artist na ganoong ranggo. Ang itim na lalaki ay may tiwala sa kanyang kakayahan na talunin si Sky. Ang mga martial artist ni Saul. At ang lahat ng kapangyarihan sa mundo. Mount Ludes. Gitnang lugar. Pagkatapos ng mahabang pagsasalita, nagpatuloy si Sky. Sumunod tayo sa mga alituntunin ng ating sinaunang martial world. Tutukayin natin ang Great Grandmaster ng martial community sa pamamagitan ng isang kompetisyon. Ang mananalo ay makoronahan bilang Great Grandmaster. At ang buong martial community ay susunod sa kanyang utos. Ang mga hindi sumang-ayon ay papatayin ng walang awa. Sinusuportahan ko ang mungkahi. Ako rin. Mga kapwa martial artist mula sa Saul. Ang ating martial community ay matagal nang hindi nagkakasundo. Oras na para ayusin ito. Nakakuha si Sky ng isang buong grupo ng pag-aproba ng mga tao. Kasama rin si Thomas sa mga tao. Ilang nakamaskara din ang nakatayo sa likuran niya. Nakatayo sila sa lugar na parang mga eskultura na gawa sa kahoy. Hindi nagsasalita o gumagalaw. Hindi tumayo si Thomas para magsalita. Para sa kanya, ang posisyon ng Great Grandmaster ay hindi gaanong mahalaga. Ang pangunahing layunin niya ay ang dugo ng dragon. Nakatakda siyang kunin ang dugo ng dragon. Ilang dekada na siyang naghihintay sa araw na ito. Ang kanyang hiling ay malapit ng matupad. Matapos patayin ang dragon, sa wakas ay oras na niya para sumikat. Sa makatuwid, ito ay walang kahulugan at hindi kailangan para sa kanya na isalin ang kanyang sarili sa paglaban upang maging Great Grandmaster ng martial community. Sa di kalayuan,
Ang matangkad at itim na lalaki ay nag-utos. Go! Lina, naiintindihan. Sa likod ng matangkad at itim na lalaki, tumayo ang isang Caucasian na babae sa paligid ng kanyang 20s na may blonde na buhok. Maputi ang balat, at asul na mga mata. Ang kanyang katawan ay kumikislap at agad na lumitaw sa gitnang bahagi ng bundok. Nang makitang may tumanggap sa hamon na lumaban para sa posisyon, nagdilim ang ekspresyon ni Sky, at naisip niya, dapat may death wish ka. Si Lina ay ang representante na kapitan ng Meranian Psychics. Sa kabila ng kanyang murang edad, medyo malakas siya. Sa edad na 27, isa na siyang 75 psychic. Siya ay lumitaw sa gitnang lugar ng Mount Ludes. Tiningnan niya ang madilim na mukha ni Sky na may ngiti at sinabing, kung sino ang pinakamalakas ay magiging Great Grandmaster. Tama ba? Lumiwanag ang ekspresyon ni Sky. Ngumiti siya at sumagot, oo, yan ang rule. Sino ka kaya? Dapat magpakilala ka. Sumagot si Lina, ako ang representante na kapitan ng Meranian Psychics. Lina, nang marinig niyang psychic ang kalaban niya, naging solemn na ang ekspresyon ni Sky. Ang Merania ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo sa kasalukuyan. At ang lakas ng militar nito ay mas malakas kaysa kay Sol. Sila ang nakita banta ni Sol. Karamihan sa mga nakalipas na labanan sa loob ng mga hangganan ni Sol ay pangunahing pinukaw ng bansang ito mula sa likod ng mga eksena. Bilang isang dating tiwala sa hari, natural na alam niya ang tungkol sa mga Seikiko. Ang Meranian Psychics dati ay aktibo lang sa ibang bansa at hindi pa nakakatuntong sa Sol noon. Dahil dito, unexpected silang magpapakita kay Sol ngayon. Ikaw ay isang psychic mula sa Merania. Patawarin mo sana ang ugali ko. Sabi ni Sky, noong nakaraan, ang mga sinaunang martial artist ni Sol ay maingat sa mga Seikiko. Sa mga internasyonal na salungatan, ang sinaunang martial artist ni Sol ay iiwasan ang mga Seikiko. Gayunpaman, iba na ang mga bagay ngayon. Pumasok si Sky sa 9th stair ng Skyward Stairway. Siya ay isang napakalakas na pag-iral at hindi natatakot sa mga Seikiko. Gayunpaman, hindi ito isang magandang panahon para sa kanya na humakbang sa hamon. Sana matalo mo lahat para may dahilan ako para labanan ka. Huwag mo akong bigin, sabi ni Sky sa sarili. Pagkatapos, bumaling siya sa mga nakapaligid na sinaunang martial artist mula sa buong mundo. At sinabing, mga kapwa ko martial artist. Ang taong ito ay isang psychic mula sa Merania. Nandito siya para makuha ang titulong Great Grandmaster. Mayroon bang sinumang handang tanggapin ang kanyang hamon? Gagawin ko. Pagkababa ng boses ni Sky, may lumabas na tao mula sa crowd. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang nasa kanyang 40s. Nakasuot siya ng itim na suit at hindi mukhang martial artist. Sa halip, nagkaroon siya ng hitsura ng isang matagumpay na negosyante. Ito ay walang iba kundi si Donovan. Namana ni Donovan ang true energy ni Winston at naging 8th ranked Grandmaster. Siya ay pinahirapan mula sa kanyang isang panig na pagkatalo sa mga kamay ni Tobias. Matapos mamatay si Tobias, hindi siya nakatagpo ng pagkakataong patunayan ang kanyang lakas o magbigay ng kaluwalhatian sa Blithiz. Sa wakas ay dumating na ang kanyang pagkakataon. Alam niyang maliit ang tsansa niyang maging Great Grandmaster. Gayunpaman, gusto lang niyang patunayan sa mundo na hindi dapat maliitin ang mga Blithiz. Matapos tanggapin ang hamon, lumitaw si Donovan sa gitna. Tumingin siya sa nakababatang kalaban at ngumiti. Tinuya niya ito. Hindi ba masyado ka pang bata para dito? Bata, wala na bang ibang strong psychics from Merania? Paano kanila ipinadala para makipagkumpetensya para sa titulong Great Grandmaster? Kung atakihin at talunin kita, mahihiya ako sa sarili ko kapag may lumabas na balita na binubuli ko ang isang bata. Haha,
Tumawa si Lina. Natawa si Donovan at nagpatuloy sa pang-uuyam sa kanya. I think you should get someone else to compete. Natatakot ako kung hindi ko sinasadyang gumawa ng labis na puwersa. Mapinsala kita. Ang isang malambot na babae na tulad mo ay mas mabuting magpainit ng kama sa halip. Haha. Nagtawanan ang karamihan. Nanlaki agad ang mga mata ni Lina. Pinandilatan niya si Donovan at sinabing, "Enough nonsense. Sige na, kumilos ka na." Alam ni Donovan na ang babaeng nauna sa kanya ay tiyak na isang malakas na tao. Kung hindi siya aalis upang makipagkumpetensya para sa posisyon. Gusto lang niyang pukawin ang babae para mawala ang kanyang konsentrasyon. Inalis niya ang ngiti sa mukha at biglang itinulak ang palad niyang paarap. Isang mapanlinlang na palad ang lumitaw at sinugod si Lina ng may napakalaking lakas. Ginamit niya ang Blithe Fist of Abomination sa simula pa lang ng laban. Mabilis na umatras ang mga martial artist sa lugar. Nakatayo sa gitna. Tumalon si Lina ng 10 metro sa hangin. Naiwasan niya ang pag-atake ng palad ni Donovan, na bumagsak sa lupa, na naging sanhi ng panginginig ng buong bundok. Nang makita ito, nagsimulang lumikas ang mga sinaunang martial artist sa Mount Ludes. Alam nilang tiyak na guguho ang bundok sakaling uminit ang labanan ng hindi sinasadya. Matapos makaligtaan ang pag-atake ni Donovan, mabilis niya itong sinundan ng panibagong pag-atake ng palad. Agad siyang tumalon sa gitna ng hangin. Ang katawan ni Lina ay agad na napalibutan ng mga ilusyang pag-atake ng palad. Kabanata 1743, biglang may lumabas na puting halo sa katawan ni Lina. Ang puting halo ay nagtulak pabalik sa ilusyon na pag-atake ng palad. Dumagundong. Nang tumama ang mga atake ng palad sa puting halo, nagdulot ito ng malakas na ingay. Napapaligiran ng puting halo. Si Lina ay nagmukhang isang sagradong diyosa. Itinaas niya ang kanyang kamay. At isang haligi ng apoy ang bumulwak mula sa manipis na hangin. Bumubulusok papunta kay Donovan na may matinding init. Mabagal ang reaksyon ni Donovan. At agad siyang pinalibutan ng apoy. Napaatras siya sa takot. Mabilis na pinakilos ang kanyang true energy para mapatay ang apoy sa paligid niya. Gayunpaman, ang mga apoy ay hindi natural at ang kanyang true energy ay tila walang epekto sa kanila. Walang pagtatanggol si Donovan laban sa kanila. Marami sa mga martial artist na nanunood ng laban ang nabigla sa eksena. Ang lakas ba ng isang psychic? Si Delaney ay matamang nakatingin din sa malayo. Ang kanyang magandang mukha ay naten sa pagkabigla habang sinasabi niya, "Tatay, isa siyang psychic na kayang kontrolin ang apoy." Ginagamit niya ang sarili niyang espiritual na kapangyarihan para makipag-ugnayan sa mga elemento ng langit at lupa para mag-apoy. Ang kanyang apoy ay hindi pangkaraniwan at hindi maaaring ikalat sa true energy. Si Donovan ay walang kap-oras sa labanang ito. Ang pinuno ng Mount Thunder Sect, si Jackson, ay natural na alam ng kaunti tungkol sa psychics. Gayunpaman, wala siyang alam na lampas sa antas ng ibabaw. Paano natin masusugpo ito? Delaney. Sagot ni Delaney. Medyo simple lang ay counter. Kailangan mo lang ng psychic na kayang kontrolin ang tubig o isang martial artist na may totoong frost energy. Ang ice sword art ng ating sekta ay madali ding makakalaban sa kanyang apoy. Tumango si Jackson at sinabing, "Ma'am, tingnan natin kung paano ang laban sa ngayon." Samantala, si Donovan ay napapalibutan pa rin ng mga apoy sa larangan ng digmaan. Ginamit niya ang lahat ng true energy niya para lumaban ngunit walang epekto. Sumusuko ako. Nang mapagtanto niya ang kanyang kalagayan, mabilis niyang inamin ang pagkatalo. Pagkatapos niyang magsalita, binawi ni Lina ang kanyang apoy. Ang buhok at damit ni Donovan ay nasunog ng apoy, na nag-iwan sa kanya na mukhang napahiya pagkatapos ng labanan. Tumingin siya kay Lina at sinumpa ito sa puso niya habang malungkot na umalis.
Lumutang si Lina ng mahigit 30 metro sa ere at sinulyapan ang mga martial artist na umatras mula sa Mount Ludes. Then, nagtanong siya, may mga challenger pa ba? Kahit na hindi siya nagsasalita ng malakas, naririnig siya ng lahat. Nasaksihan ng lahat ang nakakatakot na lakas ng isang psychic. Sa sandaling iyon, nagpalitan ng tingin ang lahat. At walang nang ahas na tanggapin ang hamon. Dad, kailangan mong pumunta. Tinulak ni Delaney si Jackson at sinabing, ang Ice Sword Art ay natural na kontra sa mga psychic na gumagamit ng apoy. Kahit na nagawa niyang talunin ang isang 8th rank Grandmaster tulad ni Donovan. Hindi ibig sabihin na imposibleng matalo mo siya sa kabila ng pagiging 7th rank Grandmaster ka lang. Sige, I'll give it a try. Parte pa rin tayo ni Saul. Paano natin hahayaan ang mga psychic na ito na mas maganda tayo? Si Jackson mula sa Mount Thunder Sect. Gusto kitang hamonin. Isang boses ang lumakas, kasunod ng tunog. Lumipad palabas si Jackson at agad na lumitaw sa larangan ng digmaan. Dahan-dahan siyang nag-unsheath ang espada sa kanyang kamay. Gayunpaman, ang espada ay nabali na. Haha, nagtawanan ang mga psychic sa di kalayuan. Mamamatay ako sa kakatawa. Talaga bang hinahamon niya ang ating deputy captain? Si Lina, ng isang putol na espada. Sipain siya ng deputy captain sa gilid ng bangkita. Ipakita sa mga sinaunang martial artist ni Saul na tayo, mga Seikiko, ay mas mataas. Kabanata 1744. Sinalubong ng panunuya si Jackson sa sandaling bunutin niya ang Frost Sword na nabasag sa bahagi ng Malevolent Sword. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang mga pahayag. Bagamat naputol ito sa kalahati, hawak pa rin ng Frost Sword ang orihinal nitong kapangyarihan. Hinawakan niya ang hilt ng putol na espada at tumingin kay Lina. Sinabing, halika sa akin, Emph. Bumantong hininga si Lina at malamig na sinabi, kung ganoon ka kahilig sumugod sa kamatayan. Sino ako para tanggapin ka? Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay, at pinalibutan ng apoy ang katawan ni Jackson. Ibinato ni Jackson ang putol na espada sa kanyang kamay. Sa sandaling winalis niya ang kanyang braso sa hangin. Lumitaw ang yelo sa talam at mabilis na tumama patungo sa apoy. Agad na pinatay ang mga ito. Ano ang? Nang makita nila ang nangyari, naiwan ang mga psychic na tulala. Maging si Lina ay napaatras ng ilang hakbang sa pagkaalarma. Kumislap ang katawan ni Jackson at humarap kay Lina sa susunod na sandali. Itinutok ang putol na espada sa vitals nito. Biglang lumitaw muli ang isang puting halo mula sa ibabaw ng kanyang katawan at kumilos na parang proteksyon na kalasag laban sa welga. Tinusok ng putol na espada ni Jackson ang pananggalang na kalasag ngunit hindi ito nabasag sa kabila ng paglalagay ng lahat ng lakas sa likod nito. Natahimik si Lina, tumingin kay Jackson, at ngumisi. Tinuya niya ito. Ito ay laro ng bata. Mabilis na umatras si Jackson. Ang puting halo na nagpo-protekta sa kanya ay abnormal. May kakayahan pa itong magdepensa laban sa Blithe Fist of Abomination. Alam ni Jackson na ang kanyang lakas lamang ay hindi sapat upang masira ito. Hindi ako kapareha sa iyo. Ang bait ni Jackson at nagtapon ng tuwalya. Ang kanyang Frost Sword ay maaaring patayin ang apoy ni Lina ngunit hindi sapat ang lakas upang maputol ang proteksyon na halo. Kaya, pinili niyang aminin ang pagkatalo. Oo, ang aming Deputy Captain, Lina, ay kamangha-mangha. Ang mga sinaunang martial artist ni Saul ay basura. Ang mga Seikiko sa di kalayuan ay nagbunyi sa kanilang tagumpay. Sa kabilang banda, mahinang ngumiti ang kanilang pinuno. Iyon ang inaasahan niyang kinalabasan. Tumayo si Lina sa loob ng larangan ng digmaan at iniskan ang kanyang paligid. Nagtanong muli, may iba pa ba? Ihahatid na kita. Tinanggap ng Heaven and Earth Sect Spirit Master ang hamon. Nakalaban niya si James noon habang nasa ibang bansa siya.
Bagamat natalo siya kay James. Ito ay dahil lamang sa hindi mapigilan ni James. At may hindi maarok na lakas. Ang Spirit Master ay nagpakita sa larangan ng digmaan. Mabilis niyang hinugot ang kanyang espada at humarap kay Lina. Bumulusok ang kanyang espada patungo sa puting halo na sumasangga sa kanyang katawan. Basag. Ang puting protective halo ay agad na nabasag. Agad na sinabog si Lina ng nakakatakot na sword energy at namutla sa takot. Mabilis siyang tumakas para sa kanyang buhay. Damn it! Malakas na nagmura ang itim na lalaki sa di kalayuan. Siya ay mabilis na nagpakita sa larangan ng digmaan. Iwinagayway ang kanyang kamay, at isang bolt ng kuryente ang bumaril mula sa kanyang daliri patungo sa Spirit Master. Ang Spirit Master ay hindi nagpakita ng takot sa biglang pagsulpot ng isa pang kalaban. Itinaas niya ang kanyang espada sa paparating na pag-atake. Gayunpaman, agad siyang nakuryente ng tamaan ng kidlat ang kanyang espada. Ang mga balahibo ng Spirit Master ay tumayo sa dulo nito. At ang kanyang katawan ay bumagsak mula sa langit. Bumagsak sa lupa. Hindi na siya nakabangon kahit na lumipas na ang mahabang panahon. Nang makita ang eksenang ito, natigilan ang mga sinaunang martial artist ni Saul. Ito ba ang lakas ng psychics? Ito ay nagko-control ng kuryente. Nagulat ang lahat. Iyan ang aming makapangyarihang kapitan. Oo, ang lakas ng kidlat ng ating kapitan ay walang kapantay. Sa nakalipas na ilang taon, ang aming kapitan ay nanatili sa gilid. Ngunit ngayon siya ay nasa wakas ay humakbang sa away. Imposibleng may sapat na lakas para kunin siya. Nag-cheer ulit ang mga psychic. Ang katawan ng itim na lalaki ay dahan-daang bumaba mula sa langit at lumitaw sa gitnang bahagi ng Mount Ludes. Pinagmasdan niya ang paligid at sumigaw. Ako ang kapitan ng Meranian Psychics. Maaari mo akong tawagan sa pamamagitan ng ang pangalan ko, Thunder King, o Thunder God. Kabanata 1745. Malinaw na umalangaw ang boses niya. Ang mga sinaunang martial artist ni Saul ay nagpalitan ng maingat na tingin. Maging ang Spirit Master ay natalo sa isang iglap. Mayroon bang sinuman sa Saul na maaaring tumayo laban sa kalaban na ito? Pinanood lang ni Thomas ang mga pangyayari at walang intensyon na makialam. Sa pagkakataong iyon, lahat ng mata ay nakatutok kay Sky. Sky, kunin mo siya. Sky, ang posisyon bilang Great Grandmaster ng Martial World ay sa iyo. Nakikiusap kami na pumasok ka at talunin ang Thunder King. Maraming martial artist ang nakiusap kay Sky na gawin ang isang bagay tungkol sa sitwasyon. Sige, lumapit si Sky at sinabing, dahil walang sumasagot sa hamon. Ako ang tatalo sa psychic na ito mula sa Merania. Ang kanyang deklarasyon ay umalangaw sa buong bundok. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umabant hanggang lumitaw sa 100 metro ang layo mula sa Thunder King. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa pait na mukha ng Thunder King. Alam na alam niya kung sino si Sky. Ang mga psychic ay pinananatiling medyo mababa ang profile sa mga pinakabagong panahon. Ngunit nakolekta ang impormasyon tungkol sa mga makapangyarihang tao sa buong mundo. Lalo na tungkol sa mga sinaunang martial artist ni Saul. Matapos malaman ang tungkol sa dugo ng dragon, ang Thunder King ay naudyukan sa pagkilos. Tumingin si Sky sa Thunder King at mahinahong sinabi, harap mo ako. Itinaas ng Thunder King ang kanyang kamay. At isang puting thunderbolt ang pumulibot sa kanyang palad. Ang kulog ay kumikinang ng isang maliwanag na puti at sumayaw sa paligid ng kanyang palad na parang ito ay isang maliit at puting ahas. Ngumisi siya at ninisyon si Sky. Alam kong naabot mo na ang tuktok ng Skyward Stairway's 9th stair. Pero hindi ka pa rin makakapantay sa akin. Pagkalipas ng ilang oras, bumangon ang Spirit Master mula sa mga guho sa di kalayuan. Parang namamanhid ang buong katawan niya. Mamatay sana siya kung hindi dahil sa malakas niyang true energy.
Damn it! Naiinis niyang sambit. Tiningnan ni Sky ang kalunos-lunos na figure ng Spirit Master at huminga ng malalim. Alam niya ang lakas ng Spirit Master. Ang kanyang cultivation base ay medyo makabuluhan at hindi bababa sa naabot niya ang 6th stair. Ang Spirit Master ay hindi gaanong mas mahina kaysa sa kanya. Gayunpaman, ang Spirit Master ay natalo sa isang galaw. Nag-aalala si Sky na matatalo rin siya kung sasagutin niya ang hamon na ito. Kung matalo siya sa labanang ito, hindi na niya maibabalik ang kanyang karangalan. Kahit napatayin niya ang Thunder King sa hinaharap, ang kanyang prestihiyo ay tiyak na babagsak. Ang kanyang mga iniisip ay lumitaw sa isang epiphany na nagbigay kay Sky ng isang biglaang pagbabago ng puso. Ang pagpatay sa dragon ang nakikitang prioridad sa ngayon. Hindi mahalaga kung sino ang nangunguna sa labanan laban dito. Dahil gusto ng Thunder King na siya ang mamuno sa kanila. Napagtanto ni Sky na walang sagabal sa pagpayag na mangyari iyon. Maaari niyang itago ang kanyang lakas sa ngayon at pagkatapos ay makabawi sa mga samsam pagkatapos na mapatay ang dragon. Pagkaraang dumating ang ideya sa kanya, biglang tumawa si Sky at sinabing, "Thunder King, hindi, teka, Thunder God, tama ba? Gaya ng nasabi ko na. Hindi ako interesadong maging Great Grandmaster ng Martial World. Dahil natalo mo ang isa sa pinakamalakas ni Saul. Maaari kang magkaroon ng posisyon. Siyempre, iyon ay kung walang ibang haamon sa iyo." Nagbago ang isip ni Sky at ayaw na niyang labanan ang Thunder King. Inilibot niya ang tingin sa kanya at malakas na nagtanong. May iba pa bang gustong hamonin ang Thunder King? Kung hindi, opisyal na siyang magiging Great Grandmaster ng Martial World. Duwag. Nagmura si Thomas sa kanyang puso. Akala niya lalabanan ni Sky ang Thunder King para sa posisyon ng Great Grandmaster. Hindi niya inaasahan na otres si Sky sa tunggalian. Natural na hulaan ni Thomas na gusto ni Sky na itago at panatilihin ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Pagkatapos katayin ang dragon, malalaman nila kung sino ang mas malakas. Anong mali? Wala na bang iba? Lumingalinga si Thunder King sa paligid at sumigaw. Kung walang sino man ang sasabak sa hamon, ako ang magiging dakilang Grandmaster ng Martial World. Nagpalitan ng tingin ang lahat. Sinong nagsabing walang iba? Isang maaliwalas na boses ang nanggaling sa di kalayuan. Habang binibigkas ang mga salita, isang babae ang lumipad patungo sa kanila mula sa malayo at ipinakita sa bundok ludes sa isang kisap mata. Mukhang nasa 20s na ang babae. Nakasuot siya ng itim na damit at may mahabang itim na buhok. Sa kanyang mga kamay ay isang mahabang itim na espada na may baluktot na dulo. Leader ng Celestial Sect, paano magpapakita si Thea dito? Hindi ba nawala ang alaala niya? Akala ko na-convert na niya ang kanyang cultivation base. Natulala ang mga taong naruroon sa hitsura ng babae. Nang makitang lumitaw si Thea, nakahinga ng maluwag si Thomas at bumulong. Sa wakas, nandito na siya. Kabanata 1746. Lumitaw si Thea sa isang kritikal na sandali. Nasa kanyang mga kamay ang malevolent sword. Nagdulot ng kaguluhan ang kanyang hitsura. Hindi lihim na nawala ng alaala at lakas si Thea matapos niyang i-convert ang kanyang cultivation base. Para mahanap siya, inalok ni James ang Nognary Golden Pill sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa kanyang kinaroroonan. Pagkaraan ng isang taon, bigla siyang muling nagpakita sa Kensington. Gayunpaman, nawala ang kanyang mga alaala at cultivation base. Pagkatapos lumitaw bigla, bumaba siya mula sa langit. Ang enerhiyang nagmumula sa kanya ay nagulat sa lahat ng naruroon. Namangha rin ang mga tao sa kanyang kagandahan. Kumunot ang noo ni Sky nang makitang sumulpot si Thea at naisip niya. Bakit siya pumunta rito para makialam? Napatingin si Sky kay Thea. Nakatutok din sa kanya ang mga mata ni Thea.
Hindi pinansin ni Thea ang Thunder King at galit na tumingin kay Sky. Swoosh! Itinutok niya ang malevolent sword kay Sky. Matapos matigilan sandali, ngumiti si Sky at sinabing, "Anong ginagawa mo, Thea?" Malamig na tanong ni Thea. "Pumunta si James sa dagat kasama ka. Bakit ka bumalik nang wala siya? Anong nangyari kay James?" Mukhang nagsisisi si Sky. "Maraming beses ko na rin na-explain. Sa isla, mayroong isang makapangyarihang tao na nabuhay ng 1,300 taon. Siya ay isang 9th-rank martial artist at napakalakas. Kahit si James ay hindi siya kapareha. Habang hinahanap ko ang kinaroroonan ng dragon, kahit papaano ay pinalala ni James ang misteryosong taong ito." Tumigil sandali si Sky at nagpatuloy. "May narinig akong away, kaya sumugod ako doon. Nang makarating ako, nakita ko si James sa isang matinding pakikipaglaban sa kakaibang taong ito at malinaw na nalampasan ng estranghero. Dinudurog si James at walang pagkakataong lumaban. Gusto ko siyang iligtas pero masyado akong walang kapangyarihan. Mapalad akong tumakas ng mabilis. Kung hindi, ako rin ay namatay sa islang iyon. Nagtipon ako ng mga martial artist mula sa buong mundo para sa dalawang layunin. Ang isa ay upang patayin ang dragon sa isla. Pangalawa, para ipaghiganti si James." Pinakinggan ni Thea ang pagsasalaysay ni Sky sa mga pangyayari. Gayunpaman, hindi siya kumbinsido. "Wala kang katibayan upang i-back up ang iyong mga salita. Alam kong hindi ka naniniwala sa akin." Alam ni Sky sa simula pa lang ay walang maniniwala sa kanya. Mabuti na lang at inilabas niya ang kanyang telepono pagkatapos tumakas at nai-record ang matinding labanan sa pagitan ni James at ng kakaibang tao. Inilabas ni Sky ang kanyang telepono. Nag-play ng video, at ibinigay ito kay Thea, na nagsasabing, "Hanapin mo ang iyong sarili." Kinuha ni Thea ang phone at tinitigan ang screen. Ang footage ay nagpakita ng eksena ni James na itinapon sa dagat. Pagkatapos niyang mahulog sa dagat, umalis ang kakaiba at mabalahibong lalaki. Gayunpaman, hindi lumabas si James pagkatapos ng mahabang panahon. Pagkakita nito, naging solemn na si Thea. Sa paghusga sa video, napakaliit ng tsansa ni James na mabuhay. "Tingnan mo, hindi ako nagsisinungaling sa iyo." Sky parted his lips and said, "Thea, wala talaga akong magawa. Masyadong malakas ang taong iyon. Kung hindi lang kalaban si James, namatay din ako kung kinuha ko siya. Wala akong choice kundi tumakas. Sana hindi mo ako sisihin. Sa ganitong mga sitwasyon, dapat unahin ng sinuman ang kanilang sariling kaligtasan." Nanatiling walang ekspresyon si Thea. Gayunpaman, ang nakakatakot na malakas na enerhiya ay biglang sumabog mula sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang dugo sa kanyang katawan ay kumukulo na parang kumukulong tubig. Habang kumukulo ang kanyang dugo, lumakas din ang kanyang lakas. Ang kanyang tunay na ranggo ay nasa 7th stair ng Skyward Stairway. Ngunit ngayon, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto habang ang kanyang dugo ay patuloy na tumutulo sa kanyang katawan. Puno ng galit at kalungkutan ang puso niya. Lahat ng uri ng emosyon ay lumabas sa kanyang puso. Ang kanyang dugo ay lalong marahas. At ang enerhiya na pinalabas ng kanyang dugo ay naging mas nakakatakot. Sa isang maikling sandali, ang kanyang lakas ay umabot sa sukdulan nito. Isang napakalakas na larangan ng enerhiya ang nakapalibot sa ibabaw ng kanyang katawan. Nagsimulang magpakita ng mga senyales ng pagguho mula sa matinding puwersa ng may kalakihang mataas na Mount Ludes. Basag, Kabanata 1747. Hindi na kinaya ng Mount Ludes ang pressure mula sa enerhiya ni Thea at bumagsak ito sa malalaking bato. Boom! Ang buong bundok ay nagsimulang gumuho sa lupa. Ang mga butil ng alikabok ay umalangaw sa kalangitan. Sa kabutihang palad,
Ang mga nanunood na martial artist ay lumikas na sa Mount Ludus. Kung hindi, nasugatan sila sa potent energy ni Thea. Anong meron sa energy niya? Nanlamig ang dugo ni Sky matapos maramdaman ang lakas ni Thea. At mabilis itong umatras. Napakalakas ng kanyang enerhiya. Ito ay katulad ng enerhiya ni James noong siya ay nasa kanyang pinakamalakas. Marahil ay mas malakas pa. Ang Thunder King ay nagsuot ng isang solemn na ekspresyon. Narinig na niya ang tungkol kay Thea noon at medyo tumingin sa kanya. Kaya, alam niyang si Thea ay isang martial artist ngunit nawala ng lakas sa hindi malamang dahilan. Hindi niya inaasahan na magiging ganito siya kalakas. Tumakas si Sky sa malayo at sinabing, "Thea, wala talaga akong kamay dito. Para kaming magkapatid ni James. Labis din akong nalulungkot sa pagkamatay niya. Kaya naman sinisikap kong tipunin ang pinakamalakas na martial artist sa mundong ito para ipaghiganti siya. Nakikita mo ba ang itim na lalaki sa harap mo? Sinusubukan niyang maging Great Grandmaster ng buong martial community. Sa tingin ko ikaw ang pinakaangkop para sa posisyon. Talunin mo siya, at ikaw ang magiging dakilang Grandmaster namin." Umalangaw-ngaw ang boses ni Sky mula sa malayo. May kontrol pa rin si Thea sa kanyang sentido. Sa sandaling iyon, ginamit niya ang ataraxia at pilit na pinipigilan ang galit sa kanyang puso. Unti-unting nawala ang galit sa puso niya. Habang siya ay huminahon, ang kanyang enerhiya ay nagsimulang lumiit. Tumingin siya kay Thunder King at itinutok ang espada sa kanya. Nakatitig sa kanya. Malamig niyang sinabi, "Ito ang teritoryo ni Saul. Ang mga sinaunang martial artist ni Saul ang may huling say sa mga pangyayari sa ating bansa. Sino ang mga Seikiko para makialam sa ating mga gawain?" Tinitigan ng Thunder King si Thea at inayos ang sarili mula sa kaninang pagkagulat. Pagkatapos, isang munting ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Paano kung siya ay isang martial artist sa Skyward Stairway's 9th stair? Kumpiyansa siya na madali niya itong matatanggal. At saka, hindi pa nakapasok si Thea sa ika-9 na ranggo. Tumayo siya sa mga guho ng Mount Ludus habang ang isang kamay ay nasa likod at tumingin kay Thea, na nagpapalabas ng mabangis na enerhiya. Kinawayan niya ang isa niyang kamay at sinabing, "Huwag kang yumangal na baka mabuli mamaya." MS. Si Thea, "Sige, kumilos ka na." Tiwala ang Thunder King. Kinokontrol niya ang kuryente. Isa siyang psychic na gumamit ng kidlat bilang kanyang kapangyarihan. Ang kidlat ay isang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Sa sarili nito, ito ay isang napakalakas na puwersa ng kalikasan. Ang lakas ng tao ay hindi maihahambing sa lakas nito. Gaano man kalakas ang mga martial artist, magiging katulad sila ng mga langgam sa harap ng mga puwersa ng kalikasan. Tumingin si Thea sa Thunder King. At ang malevolent sword ay kumikinang ng mas maliwanag, na may mga bahid ng itim na liwanag na mula rito. Kumurap-kurap ang katawan ni Thea at nagpakita ng 50 metro sa ere. Pagkatapos, iniwagayway niya ang masasamang espada. Isang 100 meter long itim na sword light ang sumugod mula sa kanyang sandata. Sinisingil nito ang Thunder King na may mapanirang at kamangha-manghang lakas. Ang Thunder King ay nagulat sa sword light. Mabilis siyang umiwas. Kumikilos na parang kidlat. Dumagundong. Ang itim na sword light ay bumagsak sa mga labi ng Mount Ludus. Agad na tumaas ang mga labi mula sa tumpok ng mga bumagsak na bato, na pinupuno ng alikabok ang kalangitan. Isang malalim na bangin ang lumitaw sa gitna ng mga guho ng bundok. Sa di kalayuan, lahat ay naiwang gulat sa eksena. Nakakatakot siya. Hindi matatalo si Thea. Nakakabaliw ang sword technique niya. Sino sa mundong ito ang makatiis sa pag-atakeng tulad nito? Nagulat ang mga manunood sa lakas ng atake ni Thea. Kahit isang walang kapantay na powerhouse tulad ng Spirit Master ay nagulat at hindi napigil ang mapabulalas.
Nakakatakot ang kanyang sword light. Samantala, ang Thunder King ay umatras ng 1,000 metro ang layo. Ang kanyang katawan ay lumutang ng 10 metro sa hangin. Binuka niya ang kanyang palad. At ang mga bahid ng pilak puting kidlat ay kumikislap sa kanyang palad. Bumulwak ang kuryente mula sa kanyang kamay. At mahigit 10 kidlat ang pumuligid sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, mukha talaga siyang Diyos ng kulog. Gayunpaman, hindi natakot si Thea. Gumawa siya ng ilang hakbang sa ere at sinugod ang Thunder King. Na itinutok muli ang kanyang espada sa kanya. Kabanata 1748. Habang ibinaba niya ang kanyang espada, isa pang sword light ang lumitaw. Bago tumama ang sword light sa kanyang kalaban. Ang lakas ng pagkakalikha nito ay naging sanhi ng paghihiwalay ng mga gumuhong guho ng bundok. Ang Thunder King ay lumutang sa hangin. Alam niyang pagkakataon na niya na ipakita ang kanyang lakas. Ang mga Seikiko ay nagpapanatili ng mababang profile sa buong mundo sa loob ng maraming taon. Ang mundo ay pinangunahan ng mga martial artists sa lahat ng oras na ito. Kahit na alam ng mga tao ang mga Seikiko, alam nila, walang malakas na presensya. Makokontrol niya ang pandaigdigang pamayanan ng martial art kung malalabanan niya ang pag-atake ni Thea at matatalo siya. Nakaharap sa sword light, ang Thunder King ay hindi nagpakita ng takot. Mabilis na nagtipo ng kuryenteng nakapalibot sa kanya at nabuo ang isang kidlat na kasing laki ng braso ng matipunong lalaki. Nagzip pasulong ang kidlat at bumangga sa itim na sword light. Nagbanggaan ang kidlat at sword light. Boom! Nagdulot ng nakakabinging pagsabog ang kanilang banggaan. Ang pagsabog ay nagulat sa kanilang martial artist na may mas mahinang cultivation base sa di kalayuan. Sa kabutihang palad, ang kanilang mga meridian sa puso ay protektado ng mas malalakas na martial artist sa kanilang sekta. Kung hindi, ang tunog ng pagsabog at ang lakas ng resulta ay maaaring pumatay sa marami sa kanila. Ang resulta ng pagsabog ay pinasabog din ng Thunder King. Bumagsak ang kanyang katawan mula sa langit. Boom! Bumagsak ang kanyang katawan sa mga guho. Sa sandaling tumama siya sa lupa. Sumugod si Thea para sa isa pang pag-atake. Muli niyang inindayog ang Malevolent Sword. Lumikha ng isa pang sword light. Sumakay ang sword light papunta sa mga guho kung saan bumagsak ang Thunder King. Nang makita nila ito, lahat ng Seikiko ng Muranya ay agad na napabuntong hininga sa takot. Kapitan, o hindi, imposible, hinding-hindi magpapatalo ang ating kapitan. Wala sa kanila ang naniniwalang matatalo ang kanilang kapitan. Para sa kanila, ang kanilang kapitan ay hindi matatalo. Paano siya matatalo ng isang sinaunang martial artist mula kay Saul? Sa kritikal na segundong iyon, isang figure ang lumabas mula sa mga guho. Sa sandaling siya ay sumugod palabas. Ang sword light ay bumagsak sa lupa. Ang sword light ay lumikha ng isa pang napakalaking bangin. Ang Thunder King ay nakatayo libo-libong metro ang layo sa isang bato. Punong-puno na siya ng dugo at parang nasa kalagayan. Damn it! Nagmura siya. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang hangin. Kidlat! Patayin mo siya! Angal niya. Biglang may lumitaw na kidlat sa harap ni Thea. Ang kidlat ay 100 metro ang haba. Ang pilak puting kidlat ay tumagos sa kalangitan at nag-zoom papunta kay Thea. Sa isang iglap, lumitaw si Thea 1,000 metro ang layo at iniwagayway ang Malevolent Sword bilang tugon. Isang malakas na sword light ang nabuo at bumagsak sa kidlat. Ang kidlat ay no-attack ng sword light sa isang iglap at naglaho. Biglang, mas maraming kidlat ang lumitaw sa buong kalangitan. Na walang tigil na umaatake kay Thea. Na umiwas si Thea habang mabilis na sinusubukang kontrahin ang sarili niyang mga pag-atake. Sunod-sunod na nagpakita ang mga sword lights at tumama sa mga kidlat. Gayunpaman, mayroong napakaraming kidlat na bumulong kay Thea.
Ang kanyang malevolent sword ay tinamaan ng isa sa kanila. Sa sandaling dumampi ang bolt sa kanyang espada. Isang nakakatakot na malakas na puwersa ang dumb alloy sa kanyang katawan sa pamamagitan ng malevolent sword at umagos sa kanyang buong katawan mula sa kanyang mga kamay. Namanhid ang kanyang katawan, at nagsimulang bumulwak ang kanyang blood energy. Nag-init ang kanyang lalamunan, at nag-hack out siya ng isang subo ng dugo. Nang mangyari iyon, ang bilis ni Thea, samantala, isa pang kidlat ang papunta sa kanya. Hindi ito nakaiwas sa oras ni Thea, at nahawakan ito ng kanyang braso. Agad na napuno ng dugo ang braso niya. Hindi niya mahawakan ng mahigpit ang malevolent sword. Ang espada ay nahulog mula sa langit at lumapag. Ang mga guho, oo, ang aming kapitan ay isang puwersa na dapat magsimula alang. Sabi ko na nga ba, paanong matalo ang kapitan natin? Paano matatalo ng isang sinaunang martial artist mula kay Saul ang ating kapitan? Naghiyawan ang mga Marinians nang makita nila ang eksenang ito. 1/3. Kabanata 1749. Tinamaan ng kidlat ang braso ni Thea at tuluyang naputol. Nabitawan niya ang malevolent sword. Sa di kalayuan, nakamasid si Thomas na nakikita ang mga kilay. Ayaw niyang pumasok. Kahit naabalahin niya ang laban. Hindi ito nakatitiyak na matatalo niya si Thunder King dahil mas mahina siya kay Sky. Paano siya tatayo laban sa Thunder King kung kahit si Sky ay masinop sa kanila? Labanan. Isa pa, mas malakas si Thea sa kanya. Gayunpaman, nang makitang matatalo na si Thea sa labanan, sumimangot siya at lumingon sa mga lalaking nakamaskara. Sa likod niya, ang mga taong ito ang kanyang huling paraan. Lihim niyang kinuha ang mga ito kamakailan. At ang kanilang lakas ay hindi masasabi. Sa pagkakataong iyon, binalak niyang utusan silang iligtas si Thea. Lahat ay disposable sa kanyang grand scheme. Maliban kay Thea, nang sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip. Si Thea, na nasa larangan ng digmaan, ay nagalit. Lalong lumakas ang kanyang aura. At ang kanyang enerhiya ay naging dahilan upang ang kanilang mga bato sa paligid niya ay agad na naalis. Itinaas niya ang kanyang kamay at ikinaway ito sa hangin. Agad na lumipad ang malevolent sword sa kanyang mga kamay. Kahit na dumudugo ang braso niya, nakakapit pa rin siya ng mahigpit sa malevolent sword. Napatingin siya kay Thunder King sa di kalayuan. Ang kanyang maitim na iris ay biglang naging pula sa sandaling ito. At ang kanyang magandang mukha ay nagpakita ng isang maliit na ekspresyon na sapat na kiligin. Sa malayo, isang figure ang nakatayo sa isang puno sa isang liblib na lugar. Nakasuot siya ng puting roba. May buhok na bahaging itim at kalahating puti. Napanood ng omniscient deity ang matinding labanan sa di kalayuan at nabigla siya sa makapangyarihang enerhiya ni Thea. Napabuntong hininga siya. Napakalakas ng kanyang enerhiya. Umakyat na siya sa tuktok ng Skyward Stairway's 9th stair. Ang kanyang enerhiya ay sapat na malakas para sa kanya upang maging isang half-saint. Sa itaas ng Skyward Stairway's 9th stair ay ang ika-9 na ranggo. Gayunpaman, may ilang mga kinakailangan na kailangan pang matupad bago maging isang 9th rank Grandmaster. Kailangang pumasok muna ang isa sa pre-9th rank. Ang ranggo ay walang opisyal na pangalan dahil kakaunti lamang ang nakaabot nito mula pa noong unang panahon. Ayon sa natatandaan ng omniscient deity, kakaunti lamang ang maaaring makapasok sa ika-9 na ranggo, kahit na sa panahon kung saan ang mga sinaunang martial artist ay karaniwang mas malakas. Tinawag niya ang pre-9th rank, ang half-saint, sa sandaling iyon. Ang enerhiya ni Thea ay bumagsak sa 9th stair ng Skyward Stairway at pumasok sa ranggo ng half-saint, pambihirang babae. Bagamat hindi matibay ang sariling pundasyon, pilit niyang inabot ang ganoong kataas na ranggo sa pamamagitan ng paggamit ng dugo sa kanyang katawan. Baka siya lang ang pinakamakapangyarihang tao sa pinakahuling kasaysayan.
ang bulong ng omniscient deity. Naiintriga siya kay Thea. Samantala, nasa labanan pa rin ang galit na si Thea. Matapos umabot sa kumukulo ang kanyang galit, agad siyang pumasok sa isang estado ng pagkabaliw. Sa sandaling iyon, nawalan siya ng kontrol sa lahat ng dahilan. Isa lang ang nasa isip niya na pumatay. Gusto niyang patayin ang psychic sa harap niya. Dapat may death wish ka. Malamig na sumangot ang Thunder King at gumawa ng mas maraming kidlat para salakayin si Thea. Dahil ang enerhiya ni Thea ay umabot sa ranggo ng half-saint. Ang kanyang lakas sa pag-atake ay lumago upang tumugma din sa ranggo. Ang kanyang bilis ay tumaas sa ganap nito at siya ay mabilis na parang kidlat. Sa totoo lang, ito ay mas tumpak na sabihin na siya ay mas mabilis kaysa sa kidlat mismo. Mabilis na dumausdas ang kanyang katawan sa mga puwang sa pagitan ng mga bolts ng kuryente at ipinakita siya sa harap ng Thunder King. Pagkatapos, itinutok niya sa kanya ang malevolent sword. Natigilan si Thunder King. Hindi sumagi sa isip niya na magiging mas mabilis si Thea kaysa sa kakayahan nitong mag-react sa mga pag-atake nito. Thea, maawa ka sa kanya. Biglang nagsalita si Thomas mula sa malayo. Ang boses niya ang nagpabalik sa katinoan ni Thea. At ang pulang-pula niyang mga pupil ay bumalik sa normal. Mabilis na nawala ang kanyang enerhiya. Napahinto siya sa oras at hinampas ang katawan ng Thunder King gamit ang mapurol na talam ng kanyang espada. Agad na pinalipad ang Thunder King at bumagsak sa mga guho. Hindi na siya makabangon muli. Kabanata 1750. Tinawag ni Thomas si Thea. Napatigil siya sa kabaliwan. Hindi siya gumawa ng nakamamatay na suntok. Sa halip, pinatumba lang niya ang Thunder King. May sariling makasariling dahilan si Thomas para pigilan ang kanya. Alam niyang makapangyarihan ang dragon at hindi madaling mapatay. Ang pagkawala ng isang malakas na asset ngayon ay gagawing mas mapanganib ang pagpatay sa dragon. Ang Thunder King ay nagtataglay ng malaking lakas at hindi mas mahina kaysa sa isang martial artist na nakarating sa Skyward Stairway's 9th stair. Ang ganitong lakas ay makakatulong sa pakikipaglaban upang patayin ang dragon. Dumating si Thomas at naglakad papunta kay Thea. Tumingin si Thea kay Thomas at nagtanong, "Sir Caden, bakit mo siya gustong iligtas? Hindi pa ako naging martial artist sa loob ng mahabang panahon. Ngunit alam ko na ang Meranian Psychics ay pinag-aawayan tayo nitong mga taon." Sabi ni Thomas, "Thea, ang pagpatay sa dragon ang pinaka-priority natin. Ang dragon ay mabangis, at hindi ito magiging madali upang ibagsak ito. Kung papatayin mo ang isang powerhouse ngayon, gagawin nitong mas mapanganib para sa atin ang pagpatay sa dragon. Bukod dito, mayroong isang 9th rank Grandmaster na nakatira sa isla. Siguradong kalaban natin siya. Para patayin siya, kailangan nating magtulungan." Kumunat ang noo ni Thea nang marinig ang paliwanag niya. Sa sandaling iyon, ang iba pang mga psychic mula sa Merania ay sumugod upang tulungan ang malubhang nasugatang Thunder King na makalabas sa mga guho. Lumapit si Sky kina Thea at Thomas. Tumingin siya kay Thea na may matangkad na ngiti at may paghangang sinabi, "Thea, ang lakas mo, nakakaloka ang lakas mo. Hindi nakakapagtakang ikaw ang asawa ni James. Ang posisyon bilang Great Grandmaster ng buong martial community ay sa iyo na angkinan." Bagamat kurbadong ngiti ang mga labi ni Sky, lihim itong galit na galit sa kanya. Damn it! Si James ay napakalakas na. At ngayon ang kanyang asawa ay isang mabigat na tao mismo. Paano tayo mabubuhay kasama ng napakalakas na mag-asawang ito? Agad na sumagot si Thea. "Hindi ako interesadong maging Great Grandmaster ng buong martial community. Gusto lang niyang makasama si James." Ang pangunahing dahilan kung bakit niya itinatag ang Celestial Sect ay para tulungan si James. Gayunpaman, hindi pa rin alam ang huling kapalaran ni James.
Wala siyang intensyon na maging Great Grandmaster o magkaroon ng anumang kinalaman dito. Agad siyang pinayuhan ni Thomas. Thea, dapat ikaw ang maging dakilang Grandmaster ngayon. Bakit? Tanong ni Thea. Sagot ni Thomas habang lumingon sa mga tao. Ikaw ang pinakamalakas na martial artist sa lahat ng tao dito. Ang lahat ng mga martial artist mula sa Seoul at sa buong mundo ay kinikilala ang iyong lakas. Hindi ba, mga kapwa ko martial artist? Oo, maraming martial artists na lumalapit ang malakas na chorus. Lumapit si Jackson at nakangiting sinabi, Thea, pipiliin ng Mount Thunder Sect na kilala ka lang bilang aming dakilang Grandmaster. Tama iyan. Nagsalita din ang mastermahan ng Sylvan Sect. Oo ay sumang-ayon. Thea, hindi mo dapat tinanggihan ang posisyon. Mabuhay ang lahat sa dakilang Grandmaster. Biglang maraming martial artist ang lumuhad sa isang paa. Sa sandaling lumuhad ang isang tao. Marami pang iba ang sumunod. Sa isang maikling sandali, libo-libong tao ang nakaluhod sa lupa. Isa. Problemadong ekspresyon ang suot ni Thea. Wala siyang intensyon at hindi niya naisip na maging Great Grandmaster at pamunuan ang martial community. Lumapit lang siya para tanungin si Sky tungkol sa kinaroroonan ni James. Ngayong nalaman niyang natalo si James ng kakaibang tao, gusto niyang magmadali sa isla para mag-imbestiga pa at malaman kung patay na nga ba si James. Hindi siya naniniwalang patay na siya at matibay na naniniwalang buhay pa siya. Nakangiting sabi ni Thomas, Thea, hindi mo dapat tinanggihan. Walang ibang mas angkop na kumuha ng posisyon kaysa sa iyo. Kung gusto mong ipaghiganti si James, hindi ka makakaasa sa sarili mong lakas. Kakailanganin mong magkaisa ang buong martial community para maipaghiganti si James at mapatay ang dragon. Tumingin si Thomas sa mahinang Thunder King. Napuno ng dugo at itinaas mula sa lupa. Ngumiti siya at nagtanong, Thunder King, right? May marami ka ba? Napatingin si Thunder King kay Thea. Bakas ang takot sa kanyang mga mata. Nakakatakot si Thea, bago pumanaw ang kanyang guro. Palagi siyang binabalaan na huwag pukawin ang mga sinaunang martial artist ni Seoul. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kumpiyansa na hindi siya gumapi sa kanyang kasalukuyang lakas. Na nagpalakas sa kanyang loob na makialam. Sa hindi pagkakataon, natalo siya sa isang babae. Bagamat hindi siya nasisiyahan, hindi siya naglakas loob na magbitaw ng isang salita ng reklamo. No, mahina niyang sagot. Kabanata 1751. Tanong ni Thomas. Ibig sabihin ba nito ay kinikilala mo si Thea bilang ang dakilang Grandmaster? Tumango ang Thunder King. Oo, sinabi ni Thomas. Kung gayon, ayon sa naunang kasunduan, mula ngayon, dapat sundin ang lahat ng utos ng ating dakilang Grandmaster. Tumango ang Thunder King at nagsabi, kilalanin ko siya at susundin ko ang kanyang utos. Ngunit sa ekspedisyon lamang na ito upang patayin ang dragon. Iyon ang magiging lawak ng aking pagpapasakop sa kanyang utos. Sige, tumango si Thomas. Iyon ay higit pa sa sapat. Sa pagdaragdag ng mga Seikiko, nadobol ang kanilang tagumpay sa pagpatay sa dragon. Tumingin si Thomas kay Thea at sinabing, Thea, dapat ikaw na ang mag-utos ngayon. Ako. Kumunot ang noo ni Thea. Anong sasabihin ko sa kanila? Sinabi ni Thomas, susunod kami sa iyong mga tagubilin kung paano patayin ang dragon. Ikaw na ang bahala sa susunod naming hakbang. Walang ideya si Thea kung ano ang gagawin. Wala siyang alam tungkol sa mga dragon. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, paano kung magtipon muna tayo sa Kensington at talakayin ang bagay na ito doon? Maginhawang matatagpuan ang Kensington malapit sa karagatan. Upang maglakbay sa isla, kailangan nilang maglakbay sa pamamagitan ng cruise ship mula sa Kensington. Kaya naman, nagpasya si Thea na magkita-kita muna ang lahat sa Kensington.
Agad na humakbang si Sky at malakas na nag-anunsyo. Naglabas ng utos ang ating dakilang Grandmaster. Magkita-kita muna ang lahat sa Kensington para talakayin ang planong pagpatay sa dragon. Hanggat papatayin natin ang dragon, lahat ay magkakaroon ng immortalidad. Naiintindihan, gagawin namin ang utos ng aming Great Grandmaster. Umalis tayo sa Kensington. Sa sandaling iyon, ngumiti ang omniscient deity mula sa malayo matapos makita ang eksenang ito at sinabing, "Hindi ko inaasahan na ang isang tao mula sa ibang bansa ay nakaligtas ng higit sa 1,000 taon. Dahil siya ay nabuhay ng ganoon katagal, tiyak na naabot niya ang ika-9 na ranggo. Kung hindi, imposibleng matalo si James sa kanya. Kailangan kong hanapin ang aking sarili." Bulong ng omniscient deity. Nagpasya siyang magtungo sa isla upang tingnan ito bago magsimulang magtungo doon sa iba. Nais niyang makita mismo ang lakas ng kakaibang lalaki na nagsagawa ng martial arts sa ibang bansa sa loob ng mahigit 1,000 taon. Ang mga sinaunang martial artist sa Mount Ludus ay sunod-sunod na umalis. Umalis si Thea kasama si Thomas. Habang nasa daan, nagtanong si Thea, "Sir Caden, ano ang susunod mong plano?" Matagal nang alam ni Thea na plano ni Thomas na patayin ang dragon. Sa mismong kadahilanang ito, ilang dekada na niyang itinatakda ang planong ito. Kahit na ang pagpatay sa Spirit Turtle ay isang pasimula lamang sa pagpatay sa dragon. Sir Caden, dahil ang Espiritu Pagong ay isa rin sa 4 na banal na hayop. Bakit ang dugo ng dragon ay dumarami sa isa na magiging immortal? Ngunit ang dugo ng Espiritong Pagong ay walang katulad na epekto. Pabulong na tanong ni Thea sa kanyang puso. Ipinaliwanag ni Thomas, totoong ang Espiritu Pagong ay isa sa 4 na banal na hayop. Gayunpaman, ito ang pinakamahina sa kanila. Ang dragon ay pinakamalakas, sinundan ng phoenix. Pagkatapos ay ang kilin. Nasa huling lugar ang Spirit Turtle. Kung ang dugo ng phoenix o kilin ay maaaring magbigay ng isang immortalidad, hindi ko alam. Sigurado akong kaya ng dugo ng dragon na gawin iyon. Higit pa rito, may mga immortal na nabubuhay sa mundong ito. Isinasantabi ang iba, may alam akong nagtatago sa blood race. Bukod dito, naging mataimtim ang ekspresyon ni Thomas. Mayroon ding isa kay Saul. Ang omniscient deity, ang immortal ng blood race ay natatakot sa immortal ni Saul. Kaya naman hindi siya nang ahas na ipakita ang kanyang mukha. Matamang nakikinig si Thea, nang marinig ito. Hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Ang immortalidad ay isang mapang-akit na pag-asa. Kung gayon, ano ang iyong follow-up na plano? Saglit na nag-isip si Thomas at sinabing, "Siyempre, magtungo ito sa isla para katayin ang dragon." Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang malakas lamang ang dapat pumunta. Ang mga hindi pa nakapasok sa ika-8 ranggo ay hindi dapat isama sa misyon. Kung hindi, sila ay naglalakad sa kanilang kamatayan. Bukod pa rito, plano kong kumuha din ng ilang mga high-tech na armas. Ang mga pag-atake mula sa ilang mga malalakas at high-tech na armas ay maihahambing sa isang buong lakas na suntok ng isang martial artist sa Skyward Stairway's 9th rank. Tanong ni Thea, "Kailan tayo aalis?" Hindi naman kailangang magmadali. Maaari nating pag-usapan ito sa Kensington. Sige, tumango si Thea. Hindi siya interesadong patayin ang dragon. Ang kanyang pag-aalala ay suriin kung buhay pa si James o hindi. Kabanata 1752. Ang kumperensya ng martial community sa Mount Ludus ay matagumpay na natapos. Noong una, gusto ni Sky na samantalahin ang pagkakataong maging Great Grandmaster ng martial community. Gayunpaman, ang mga seikiko ni Miranya ay lumitaw ng hindi inaasahan. At pinili niyang huwag kumilos upang ipakita ang kanyang lakas. Sa huli, si Thea ang naging Great Grandmaster. Hindi nasiyahan si Sky sa kinalabasan. Pagkaalis ng lahat,
Umupo si Sky sa gitna ng mga guho at malungkot na humithit ng sigarilyo. Biglang lumapit ang isang lalaking nakasuot ng pulang maskara. Naramdaman ni Sky ang papalapit na tao at agad na tumayo. Guro, tiningnan siya ni Sky ng may paggalang. Hindi niya malinaw ang pagkakakilanlan ng kanyang guro. Hindi pa nakita ni Sky ang hitsura ng kanyang guro at ang alam lang niya ay malakas ang kanyang guro at tinuruan siya ng mga kakaibang martial art techniques. Kahit na ang langit-defying Great Law of Engravings ay ipinakilala sa kanya ng kanyang guro. Tumingin kay Sky ang nakamaskara na omniscient deity at sinabing, "Ma'am, anong mali? Bad mood ka?" With a disappointed face, Sky replied, "I've worked so hard but ended up just set up things up for Thea." Inaliw siya ng omniscient deity, na nagsasabing, "Huwag mo itong pag-isipang mabuti. Ito ay pansamantala. Sa sandaling makuha mo ang dugo ng dragon at maging immortal. Ang iyong buhay ay tatagal ng walang hanggan. Matagal ka pang mabubuhay, sa gayong walang katapusang oras sa mundo. Ang pagiging pinakadakilang martial artist sa mundong ito ay magiging isang piraso ng cake." Tama ka, guro. Naiintindihan ko. Tumingin sa omniscient deity kay Sky at sinabing, "Sa ekspedisyong ito sa ibang bansa, ayaw kong may makabalik sa buhay. Naiintindihan mo ba?" Nagtataka namang tumingin si Sky sa nakamaskara na omniscient deity. Sumagot ang omniscient deity, "Dapat naiintindihan mo na ang sinumang taong naiwang buhay ay nagbibigay ng higit pang mga immortal. Magiging banta sila sa iyong pangarap na maging pinakadakila sa mundong ito." "Naiintindihan." Tumango si Sky, "Ibigay mo sa akin ang mapa sa isla." "Sige." Agad na inilabas ni Sky ang kanyang telepono at ipinakita ang mapa na kinunan niya ng larawan mula kay James hanggang sa omniscient deity. Ang omniscient deity ay tumingin at kabisado ito kaagad. Tapos, tumalikod na siya para umalis. Pagkatapos umalis sa Mount Ludes, tumungo siya sa Kensington at palihim na sumakay sa isang helicopter patungo sa isla ng mag-isa. Gusto niyang makilala ang malakas na lalaking ito na nakatago sa ibayong dagat. Samantala, nananatili si James sa mahiwaga at kakaibang Wilbur nitong mga nakaraang araw. Habang si Wilbur ay hindi baliw. Siya ay malinis ang ulo at madaling kausap. Ibinahagi niya ang kanyang kaalaman sa lunar at terra art kasama si James. Nitong mga nakaraang araw, maraming napag-usapan si James kay Wilbur. "Sa palagay ko ay maaaring mali ang iyong pag-unawa dito." Sumulat si James sa lupa. Kapag nililinang ang lunar at terra art, maaaring linangin ng isa ang dalawang uri ng enerhiya, ang terra energy at ang lunar energy. Ang mga ito ay dalawang komplementaryong stream ng true energy na mahusay na gumagana ng magkasama. Nag-shortcut ka, na naging dahilan para sa lunar energy sa iyong katawan ay magiging mas nangingibabaw. Na nagreresulta sa iyong katawan na hindi makapag-cultivate ng terra energy. Ganoon ba? Matapos basahin ang sinaunang script na isinulat ni James sa lupa, sumulat din si Wilbur sa lupa. "Ano ang naiintindihan mo dito?" Sumulat muli si James sa lupa. "Ang lunar at terra ay kahit sa sky energy at ground energy na tumutugma sa yin at yang energy ng katawan. Ang langit ay kinakatawan ng yang, at ang lupa ay kinakatawan ni yang. Kailangang maabot ng dalawa ang balanse." Nagsimulang magsulat si James sa lupa. Ibinahagi ang kanyang kaalaman. Matapos itong makita, umiling si Wilbur at muling nagsulat. Hindi maaaring tama iyon. Nagsanay ako ayon sa pamamaraan ng paglilinaw. At walang dapat na mali. Napaisip si James. Tiningnan niya ang paraan ng paglilinaw na nakatala sa pader na bato at pinag-isipan ito ng seryoso. Mayroon akong true nine ordeals energy sa aking katawan ngayon. Ang pagsasama-sama ng lahat ng siyam na stream ng enerhiya ay magiging true heavenly energy. Mula sa aking pag-unawa, nilinang ko na ang yang energy
lunar energy, at sky energy ngunit kulang ako sa yin energy, Terra energy, at earth energy. Buti sana kung nandito si Thea. Hindi maiwasan ni James na mamiss si Thea. Ang nilinang na true demonic breath. Kung si Thea ay hindi nawala ang kanyang mga alaala at cultivation days. Maaari niyang pag-usapan ang mga problema sa martial art na ito kay Thea. Sa oras na napagtanto niya ito, nanirahan siya sa isla ng mahabang panahon. Ilang araw ng maaga umalis si Sky. Kabanata 1753, kung ang lahat ay naaayon sa plano. Malapit nang manguna si Sky sa isang taliba sa isla upang patayin ang dragon. Nitong mga nakaraang araw, nakikipag-chat si James kay Wilbur at nadiskubreng may dragon talaga sa isla. Ang buntot ng dragon ay mahigit 300 taon na ang nakakalipas. Ngunit ito ay buhay pa rin at nagtatago sa Dragon's Abyss. Sa paglipas ng mga taon, ilang beses nang nakita ni Wilbur ang dragon. Lilito lamang ito sa hating gabi. Sa bawat oras na ito ay lumitaw. Ang presensya nito ay nagpaulan ng tsunami. Si James ay gumugol ng mahabang panahon habang nagmumuni-muni at nagtapos sa lunar at terra art. Pati na rin ang iba pang makapangyarihang martial art technique na naitala sa pader na bato ay kailangang sirain. Ang mga pamamaraan na nakadetalye sa dingding ay naglalaman ng hindi maisip na lakas. Kung ang isang taong may malisyosong intensyon tulad ni Sky ay nakakuha ng impormasyong ito at matagumpay na nasanay sa paglilinaw, siya ay magiging banta sa mga ordinaryong tao saan man. Sumulat si James sa lupa at ipinahayag ang kanyang mga saloobin. Agad namang hindi naaprubahan ni Wilbur. Sumulat siya sa lupa. Hindi katanggap-tanggap yun. Hindi mabilang na mga tao ang nakagawa ng kaparehong conclusion gaya mo sa buong taon. Na naging sanhi ng pagkawala ng maraming malalakas na diskarte sa martial art. Kung ginawa ko ang gusto mong gawin ilang taon na ang nakalilipas, hindi mo na makikita ang ganoong kalaliman na pamamaraan at pamamaraan ng paglilinaw. Sumulat si James, kahit na may punto ka. Kung ang mga taong may malisyosong intensyon ay nahawakan ito, ito ay magiging isang sakuna para sa mundong ito. Maraming regular na tao ang nabubuhay sa mundong ito. Kailangan kong sirain ito para sa kanilang kaligtasan. Saglit na pinag-isipan ni Wilbur ang mga salita ni James at nakita niyang may makatwirang punto siya. Muli siyang nagsulat sa lupa. Hindi bale na. Gawin mo ang gusto mo. Salamat. Pagkatapos makakuha ng pahintulot, isinulat ni James ang kanyang salita ng pasasalamat sa lupa. Pagkatapos, nirepaso muli ni James ang paraan ng pagtatanim sa dingding. Paulit-ulit niyang binasa ang martial art techniques at cultivation method para maisaulo ang mga ito. Matapos suriin ito ng isang beses upang matiyak na natatandaan niya ng tama ang lahat, hinugot ni James ang Primordial Dragon Blade. Swoosh! Isang malakas na sword energy ang lumabas mula sa Primordial Dragon Blade. Nagsimulang gumuho ang kuweba. Mabilis na tumakas si Wilbur mula sa kuweba. Mabilis ding lumabas ng kuweba si James bago ito bumagsak. Huff! Huminga ng malalim si Wilbur. Pagkatapos, isang stream ng enerhiya ang damaloy mula sa kanyang mga daliri at sumulat sa lupa. Nakakalungkot ang isa pang makapangyarihang paraan ng paglilinang at ang ilang maskat-anji tanging diskarte sa martial art ay hindi na umiral. Sumulat si James, hindi pa sila tumitigil sa pag-iral. Ikaw at ako ay kabisado ito sa puso. Kung hindi natin ito kabisado bago tayo mamatay, maaari nating itala ito sa isang manual at ipapasa ito sa sinumang nakatakdang tumanggap nito. Totoo, sumulat muli si Wilbur. Nga pala, nasaan ang dragon? Sumulat si James sa lupa. Alam niyang nasa kailaliman ang dragon. Ngunit hindi niya alam ang eksaktong lokasyon nito. Matapos basahin ang mga salita ni James, itinuro ni Wilbur ang malalim na tubig at nagsulat.
Ipapayo ko sa iyo na huwag isipin ang pagpatay sa dragon. Ang buntot nito ay pinutol na mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, ito pa rin ang pinuno ng 4 na banal na hayop. Hindi ito magiging ganoon kadaling hahaharapin. Sagot ni James. Hindi ako kikilos ng padalos-dalos. Haha, biglang may humagalpak na tawa mula sa malayo. Sinong nandyan? Mabilis na nagbantay si James at nakatingin sa malayo. Isang figure ang lumitaw sa isang bangin. Nakasuot ng puting roba ang taong iyon at may pulang maskara sa mukha. Ang omniscient deity ang sumugod. Sa isang iglap, nawala ang mga tao mula sa bangin at mabilis na lumipad sa bangin. Na nagpakita sa harap nina James at Wilbur sa isang iglap. Napakabilis ng kanyang bilis kaya hindi na nagkaroon ng oras si James para mag-react. Kabanata 1754. Ang omniscient deity ay kasing bilis ng kidlat. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makapag-react si James bago pa man lumitaw sa harapan niya ang omniscient deity. Napaatras siya ng ilang hakbang dahil sa gulat. Pinandilatan ni Wilbur ang hindi inanyayahang panauhin na may mataimtim na ekspresyon. Ibinuko niya ang kanyang mga labi at bumulong ng kanilang kakaibang salita. Matandang Ignobarian. Nang marinig ito, nagulat ang omniscient deity. Naunawaan kaagad ng omniscient deity ang pinagmulan ni Wilbur, isang Ignobar martial artist mula sa 1,000 taong nakaraan, bilang isang taong nabuhay ng halos 2,000 taon. Ang omniscient deity ay bihasa sa mga wika mula sa buong mundo. At kasama rito ang ilang sinaunang wika. Gayunpaman, wala siyang sinabi kay Wilbur. Ang mga mata ng omniscient deity ay nakadikit kay James. Nabalitaan na namatay si James. Ngunit siya ay buhay at maayos sa isla. Tinitigan ni James ang omniscient deity na nakasuot ng pulang maskara. At nagtanong, "Sino ka? Anong nandito ka?" Ha! Ang omniscient deity ay tumawa at sinabi, "Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Hindi ako nandito para sa iyo. Nandito ako para sa kanya." Habang nagsasalita, tinuro niya si Wilbur. Pagkatapos, nagsimula siyang magsalita sa isang sinaunang wika at biglang gumawa ng kilos na nag-aanyaya kay Wilbur na salakayin siya. Naunawaan ni Wilbur na dumating ang hindi inanyayang bisita upang hamunin siya. Kaya, sinenyasan niya si James na umatras. Habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay, diretsyong tumingin si Wilbur sa omniscient deity. Naunawaan ni James ang intensyon ni Wilbur at mabilis na umatras. Tumingin si Wilbur sa omniscient deity at sinabing. Sumagot ang omniscient deity. Si James na nakatayo sa malapit. Natulala sa eksena. Nakasama niya si Wilbur nitong mga nakaraang araw at narinig siyang nagsalita sa Old Ignobarian. Bagamat medyo naiintindihan niya ito, limitado lang ito sa simpleng pakiramdam. Kaya, ganap na hindi nagawa ni James ang kanilang usapan. Matapos magpalitan ng ilang salita ang dalawa, umalis sila sa isang kisap mata. Mabilis na nawala sa paningin ni James ang dalawa kaya naman agad niya itong sinundan. Nakarating siya sa dalampasigan. Nakatayo si Wilbur sa isang bato na may taas na 100 metro. Nakasuot siya ng mga damit na hinabi mula sa mga puno at ang kanyang katawan. Natatakpan ng buhok. Ginagawa siyang kahawig ng chimpanzee. Samantala, nakatayo sa tubig ang omniscient deity. Bagamat hinahampas siya ng mga alon, tila hindi siya hinahawakan ng mga ito. Lumapit si James sa malapit at pinagmamasdan silang dalawa. Sa sandaling iyon, isang napakalakas na enerhiya ang bumangon mula sa katawan ng omniscient deity. Ang kanyang enerhiya ay naging sanhi ng pagbagsak ng mga alon sa kanyang likuran sa kabilang direksyon. Tumayo si Wilbur sa isang mataas na bato. Biglang, ang omniscient deity ay mabilis na sumugod kay Wilbur. Gumalaw siya na parang may mantikang kidlat.
Napakabilis ng omniscient deity kaya hindi malinaw na makita ni James ang kanyang mga galaw. Sa isang kisap mata, siya ay nagpakita sa harap ni Wilbur. Itinaas ang kanyang kamay, at itinutok ang kanyang palad kay Wilbur. Kumislap ang katawan ni Wilbur. Ang malakas na pag-atake ng palad ay bumagsak sa batong may taas na 100 metro. Ang bato ay agad na nawasak, na naging isang tumpok ng mga durog na bato. Samantala, isang malalim na hukay ang lumitaw sa lupa. Anong nakakatakot na kapangyarihan? Nawalan ng imik si James sa kanila away. Ang isang simpleng hakbang ay naglalaman ng mapanirang lakas sa likod nito. Sa sandaling iyon, sinisingil ni Wilbur. Mabilis din siyang gumagalaw. At ang kanyang palm technique ay hindi pa nakikita ni James. Habang tinutulak niya ang kanyang palad pasulong, nabuo ang maraming illusory palms. Itinaas ng nakamaskara na omniscient deity ang kanyang kamay at tumawag ng malakas na puwersa sa kanyang palad. Pagkatapos, lumitaw siya sa likod ni Wilbur at inihagis ang kanyang kamao pasulong. Sa isang pag-atake, nagsimulang dumagundong ang kalangitan. Ang matinding puwersa ay nagdulot ng tsunami. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Wilbur at mabilis na nagtipon sa kanyang likuran. Nabumubuo ng isang malakas na kalasag at ipinagtanggol siya mula sa suntok ng omniscient deity. Kriek! Kahit na si James ay nakatayo sa malayo sa labanan, nakarinig siya ng isang malinaw na langit-ngit na tunog. Hindi nalabanan ng true energy shield ni Wilbur ang pag-atake ng omniscient deity. Kabanata 1755, mabilis na umatras si Wilbur. At may tumulo na dugo sa gilid ng kanyang labi. Ag! Sigaw niya. Habang sumisigaw siya, lumutang sa ere ang mahaba niyang itim na buhok. At ang maitim niyang mga mata ay naging pulang-pula. Isang energy deviation. Sa di kalayuan, si James ay nagpakawala ng kilabot na hininga matapos makita ang eksenang ito. Alam niya kung gaano katikot si Wilbur sa panahon ng energy deviation. Sa ilalim ng epekto ng energy deviation, natalo siya ni Wilbur hanggang sa puntong hindi na siya makalaban. Ang omniscient ay tumingin sa kanya, at isang mahinang ngiti ang lumitaw sa ilalim ng maskara. Mukhang hindi pa rin niya naaalis ang mga negatibong epekto na dala ng dugo ng dragon. Bagamat siya ay immortal, hindi niya maaaring hayaan ang kanyang sarili na ma-provoke o makaramdam ng negatibong emosyon. Kung hindi, mawawala ang lahat ng pangangatwiran niya at mapupunta sa pagkabaliw. Alam ng omniscient na tataas ang lakas ni Wilbur pagkatapos pumasok sa kanyang nagngangalit na estado. Ito talaga ang gusto niya. Mawawala ang kanyang buong paglalakbay kung ang lakas ni Wilbur ay tulad lamang ng ipinakita niya noon. Sword, umuungal si Wilbur. Isang salita lang ang naisigaw niya. Parang solin ang bigkas ng salitang ito. Habang umaalingaw ang kanyang boses, isang espada ang lumabas mula sa isang bato at tumakbo palabas mula sa kalaliman ng dragon sa loob ng makapal na kagubatan sa di kalayuan. Nakita ni James ang isang sword light na sumusugod sa langit mula sa malayo. Pagkatapos ay sumugod sila patungo sa nakabukang palad ni Wilbur. Sa wakas, kitang-kita ni James ang espada sa kamay ni Wilbur. Ito ay isang mahabang espada. Ang talam ay puti, at mga 3 metro ang haba, na nagniningning na may nakasisilaw na puting liwanag. Agad na ipinakita ni Wilbur ang kanyang nakakatakot na espada gamit ang kanyang espada. Sinugod niya ang omniscient deity. Tinutukan ang kanyang ulo. Bahagyang itinagilid ng omniscient deity ang kanyang ulo para makaiwas sa hampas. Pagkatapos, bigla niyang itinaas ang kamay para hampasin ang palso ni Wilbur. Gayunpaman, nagawang iwasan ito ni Wilbur at iikot ang kanyang espada. Tinutukan muli ang ulo ng omniscient deity. Ang omniscient deity ay isang mahusay na tao. Kaya, siya ay sapat na matapang upang subukang saluhin ang mahabang espada.
Ang kanyang 5 daliri ay nakayuko upang bumuo ng isang kuko at nakabuo ng isang malakas na puwersa sa kanyang palad, na nagpapahintulot sa kanya na puwersahang humawak sa dulo ng espada. Sa sandaling iyon, mabilis na binawi ni Wilbur ang kanyang espada. Matinding labanan ang nangyari sa dalawa. Sa isang maikling sandali, nagpalitan sila ng 12 dosenang mga galaw. Nabighani si James sa mabilis nilang galaw. Ang mga pamamaraan ng espada ni Wilbur ay hindi pangkaraniwan. Gayunpaman, ang omniscient deity ay maaaring humadlang sa kanila gamit ang kanyang mga kamay at nagpatuloy sa counterattack. Dumagundong. Bang! Ang mga malalaking bato sa paligid ng dagat ay patuloy na nabasag ng kanilang kakila-kilabot na puwersa. Ang napakalaking shockwaves ay tumawid sa dagat at nagdulot ng tsunami. Napakalaking alon tungkol sa kanila. Metro hanggang mahigit 10 metro ang taas ay patuloy na bumagsak sa baybayin. Nanlamig ang dugo ni James habang pinapanood ang laban. Akala niya ay medyo makapangyarihan na siya at inakala niyang nasa ibabaw siya ng martial artist's pyramid. Gayunpaman, nang makitang lumaban si Wilbur at ang nakamaskara na omniscient deity, napagtanto niya kung gaano siya kaina. Sa dalawang ito, kahit sino sa kanila ay madaling supilan siya sa labanan. Nagliliyab na palaspas. Sa di kalayuan, sumigaw ang nakamaskara na omniscient deity. Sa pagsigaw niya, mabilis niyang ibinato ang mga kamao sa ere. 12 dosenang mga ilusyong kamao ang bumaba mula sa langit. Humahanggos patungo kay Wilbur. Itinaas ni Wilbur ang kanyang espada sa hangin. At isang eleganteng sword energy ang nabuhay upang labanan ang mga pag-atake ng kamao na nagpakalat sa kanila. Gayunpaman, ang mga pag-atake ng kamao ay patuloy na nahulog mula sa langit. At kahit si James ay hindi kumpiyansa sa pagharang sa bawat isa, patuloy na winuwagayway ni Wilbur ang kanyang espada. Sa bawat oras na ilalabas niya ang kanyang espada, isang pagsabog ng sword energy ang lalabas para salubungin ang mabangis na pag-atake ng kamao. Dumagundong. Nanginginig ang lupa, maging ang langit ay tila naapektuhan sa nakakatakot na puwersa ng mga pagsabog. Mula sa tila malabo ang kalangitan, at ang paligid ay tila malayo baluktot. Kabanata 1756. Natulala si James. Sa kabila noon, mataman pa rin niyang pinanood ang laban. Ang dalawang taong ito ay mga nangungunang martial artist. Kaya ang pag-aaral ng isang bagay mula sa kanilang labanan ay makikinabang sa kanya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Wilbur ay sumugod sa kanyang kalaban ng napakabilis at lumitaw sa itaas ng omniscient deity. Kaagad pagkatapos, ang kanyang katawan at ang espada ay nakahanay ng patayo at bumulusok patungo sa omniscient deity. Mabilis na inasahan ng omniscient deity ang pag-atake. Itinaas ang kanyang kamay, at hahawakan na sana ng kanyang mga daliri ang espada. Sa hindi pagkakataon, biglang nagbago si Wilbur sa kanyang pinagdaanan. Ano? Nakita ni James ang ilang banayad na pahiwatig na tumutukoy dito. Ito ang Heaven and Earth Sword Art. Isa ito sa mga martial art technique na naitala sa pader na bato. Ang Heaven and Earth Sword Art ay isang top-notch sword technique. Hindi inaasahan ng omniscient deity ang biglaang pagbabago ng paglipat ni Wilbur at hindi siya nakapag-react sa oras. Bago pa siya makapag-react ay tinusok na siya ng espada. Sinubukan niyang umiwas ngunit huli na ang lahat. Nataman ang kanyang braso na nag-iwan ng duguan at bumubulusok na sugat. Haha! Tumawa ang omniscient deity. Umalangaw-ngaw ang tawa niya sa buong lugar. Tuwang-tuwa ang mukha sa ilalim ng kanyang maskara. Napakaraming taon na ang nakalipas. Walang nagawang pumatay sa kanya. Ngayon, sa wakas ay may kayang manakit sa kanya. Kumukulo ang dugo niya. Nakahanap na naman ng excitement ang malungkot niyang puso. Malakas si Wilbur para saktan siya.
Sa wakas ay isang karapat-dapat na kalaban na kaya niyang dalhin ang lahat ng kanyang lakas upang labanan. Bata, pahiram sa akin ang iyong espada. Ibinuko ng omniscient deity ang kanyang bibig at hinarap si James ng mahinang boses. Sa sandaling marinig siya ni James, ang omniscient deity ay nagpakita na sa kanyang harapan. Bago pa man siya makasagot, inabot na ng omniscient deity at inagaw ang primordial dragon blade sa kanyang kamay. Hindi makapaniwala si James. Inagaw ng omniscient deity ang kanyang espada. At hindi nagawang tumanggi si James. Gaano kalakas ang taong ito? Inilabas ng omniscient deity ang primordial dragon blade. Biglang, isang nakakatakot na puwersa ang bumulwak mula sa primordial dragon blade. Naramdaman ng omniscient deity ang nasusunog na sensasyon sa kanyang palad, na halos naging dahilan ng pagbitaw niya sa espada at itapon iyon. Damn it, sumirit siya. Kumalma ka. Ipinatawag niya ang kanyang true energy at ginamit ito para sa pilitang supilan ang primordial dragon blade resistance. Ang espada ay kumikinang na may nakasisilaw na gintong liwanag at naglalabas ng mas malakas na enerhiya. Kahit na ang omniscient deity ay halos hindi makalaban sa puwersa. Kamangha-manghang espada. Ang omniscient deity ay namangha. Habang nabigla, mabilis niyang pinakilos ang kanyang true energy, na damaloy sa primordial dragon blade upang pigilan ang enerhiya ng espada. Sa pilitan niyang itinaas ang primordial dragon blade at sinugod si Wilbur sa di kalayuan. Nakatingin lang si James na walang magawa. Kahit si Sky ay hindi nagawang kontrolin ang primordial dragon blade. Gayunpaman, kahit papaano ay makokontrol ito ng lalaking nakamaskara. Hindi mabilang ang mga katanungan sa kanyang puso. Sino ang taong ito? Solin ang kausap niya. So malamang taga-Sol siya. Mayroon bang ganoong kalakas na tao sa loob ni Sol? Sinubukan ni James na hulaan ang pagkakakilanlan ng misteryosong lalaki. Ngunit dahil nakasuot ito ng maskara, hindi maaninag ni James ang kanyang mukha. Dahil dito, hindi kailanman pinaghinalaan ni James ang taong ito ang pinuno ng Jade Sect. Ang omniscient deity ay humawak sa primordial dragon blade at nagpakita ng isang set ng mabangis na mga diskarte sa espada. Ito ay kakaiba ngunit malakas. Inihagis niya ang espada, dahilan para gumuho ang mga bundok at bumitak ang lupa mismo. Bagamat ginagamit ni Wilbur ang Heaven and Earth Sword Art, napaatras siya at hindi tuloy-tuloy na nakaiwas sa mga pag-atake. Pinanood ni James ang labanan mula sa malayo. Ang matinding labanan ay tumagal ng mahigit 3 oras. Sa nakalipas na 3 oras, ipinakita ang omniscient deity at Wilbur ng maraming kakaibang diskarte sa espada na hindi pa nakita ni James noon. Laking inspirasyon ni James sa kanyang nakita. Bagamat nakita niya ang unang sword art sa mausoleum ni King Quavon. Ang mga kinakailangan sa pagsasanay ng pamamaraan ng espada ay lubhang mahigpit. Halos hindi niya naabot ang mga kinakailangan para matutunan ito. Matapos mapanood ang laban ng dalawa, naabot niya ang isang bagong pagkakaunawa sa first sword art. Makalipas ang 3 oras, beats. Isang kislap ng sword light ang tumama sa kalangitan. Ang omniscient deity ay tumakbo papunta kay Wilbur gamit ang primordial dragon blade at idiniin ang espada sa leeg ni Wilbur. Gayunpaman, hindi nalampasan ng omniscient deity ang puntong iyon. Mabilis niyang binawi ang primordial dragon blade at inihagis kay James. Mabilis na hinawakan ito ni James. 2/3. Ang omniscient deity ay nakatayo sa ibabaw ng dagat habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay. Napatingin siya kay Wilbur, na nakatulala pa rin. Sa likod ng maskara, nanatili siyang kalmado habang sinasabi niya. Hindi maintindihan ni James ang sinaunang wikang sinasalita niya. Sa sandaling iyon, unti-unting bumalik sa katinuan si Wilbur. Magulo ang kanyang buhok, at nagtamo siya ng maraming sugat.
May sugat din sa likod niya na dumudugo pa. Mabilis siyang kumilos para pigilan ang pagdurugo. Tumingin si Wilbur sa omniscient deity at malamig na nagtanong. Sinabi ng omniscient deity. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, ang omniscient deity ay tumalikod at agad na nawala sa paningin nina Wilbur at James. Pagkaalis ng omniscient deity, si Wilbur ay nagsuot ng solemn na ekspresyon habang dahan-daang naglakad patungo sa dalampasigan. Agad na naglakad si James papunta sa kanya at nagsulat sa loob ng dalampasigan. Sino yun? Ano ang pinag-usapan ninyong dalawa? Marahang umiling si Wilbur. Iniunat ang kanyang kamay, at gumamit ng kaunting lakas upang tumugon sa buhangin. Hindi ko alam kung sino siya. Sinabi niya sa akin na pinatay niya ang kilin at nakuha ang dugo at core nito. Isa siyang 9th rank Grandmaster. Marahil, baka pumasok pa siya sa isang ranggo na kahit hindi ko alam. Mula nang magsanay ako ng atraxia technique na itinuro mo sa akin, maaari kong mapanatili ang isang bahagi ng aking katinoan sa panahon ng isang paglihis ng enerhiya. Masasabi kong hindi siya gumamit ng buong lakas sa laban namin. Samantala, lahat ako ay lumalabas sa labanan. Para sa kanya, parang laro lang. Sa buong laban, nagpigil siya. Nagkaroon siya ng ilang pagkakataon para patayin ako ngunit hindi niya ginamit. Pagkatapos ng lahat, sinabi niya sa akin na malakas ako at hiniling sa akin na ipagpatuloy ang pagsisikap. Isa pa, sabi niya hahanapin niya ako para sa isa pang laban balang araw at hindi ko siya dapat pabayaan sa susunod para magkaroon siya ng nakakakilig na laban. Nang makita ang mga salitang isinulat ni Wilbur, tumingin si James sa malayong abot tanaw. Sino ba ang lalaking iyon? Mayroon bang isang nakakatakot na martial artist na nagtatago sa loob ng teritoryo ni Saul? Ang mundong ito ay siguradong puno ng mga nakatagong misteryo. Pinatay niya ang kilin at nakuha ang dugo at core nito. Grabe iyan. Hindi napigilan ni James ang bumantong hininga. Sinabi ni Wilbur na maaari niyang malampasan ang ika-9 na ranggo at pumasok sa isang hindi pa naganap na kaharian. Mayroon bang ibang ranggo na lampas sa ika-9 na ranggo? Naguguluhan si James. Ang ika-9 na ranggo ba ay hindi ang rurok ng martial arts? Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nadama ni James na ito ay may katuturan. Walang hangganan ang martial arts. Ang katotohanan na ito ay walang uliran ay hindi katulad ng hindi umiiral. Kung kahit na ang mga gawa-gawang nilalang tulad ng mga dragon at phoenix ay umiral. Kung gayon ang ika-10 o ika-11 ranggo ay walang alinlangan na umiiral. Sa pag-iisip ng mga ito, huminga ng malalim si James. Kamusta ka? Ayos ka lang. Tiningnan niya ang nasugatan na si Wilbur at nagsulat sa lupa. Mayroon akong ilang kaalaman sa medisina. Bumalik muna tayo sa Dragon Abyss. Hahanap ako ng mga halamang gamot at ibalot ko ang mga sugat para sa iyo mamaya. Sumulat si Wilbur sa lupa. Ma'am, sige. Pagkatapos, sabay na umalis ang dalawa sa dalampasigan at nagtungo sa kalaliman ng dragon. Pagkatapos suriin ni James ang mga pinsala ni Wilbur, lumabas siya maghanap ng mga halamang gamot. Kabanata 1758, sa Kensington, sa Villa ng mga Kalahan. Isang araw na ang nakalipas mula nang bumalik si Thea. Nakipaglaban siya sa Thunder King sa Mount Ludes. At nasugatan ang kanyang braso sa labanan. Pagkatapos bumalik sa Kensington, ginamo ni Thomas ang kanyang sugat. Binalot niya ng gauze ang braso niya. Dahil siya ay may malakas na true energy, ang mga kakayahan sa pagbawi ng kanyang katawan ay matatag din. Kaya ang pinsala sa kanyang braso ay halos gumaling. Nanatili din si Thomas sa Villa ng mga Kalahan. Alam ng mga Kalahan na si Thomas ang lolo ni James. Dahil dito, iginalang nila siya ng may malaking paggalang. Sa sandaling iyon, nakaupo sina Thea at Thomas sa sala ng Villa pagkatapos na ang iba ay umalis sa bahay.
Tumingin si Thomas kay Thea at nagtanong, Thea, mayroon ka bang plano o iniisip kung paano patayin ang dragon? Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Thea. Wala siyang balak na patayin ang dragon. Ang layunin niya ay hanapin si James at alamin kung patay na siya o buhay. Gayunpaman, si Thomas ay lolo ni James, na ginawa rin niya ang kanyang lolo-in-law. Nangangahulugan ito na hindi niya maaaring tumanggi ng tahasan ang kanyang kagustuhan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, sumagot siya, wala akong ideya, lolo, may mga plano ka ba? Sabihin mo sa akin kung gagawin mo. At i-relay ko ang utos. Nag-isip sandali si Thomas at sinabing, ito ang iniisip ko, magdadala kami ng pang-8 ranggo na mga Grandmaster. Gayun din, maaari kang pumunta sa rehiyon ng militar upang makita kung maaari kang humiram ng ilang mga high-tech na armas mula sa Blythe King. Natatakot ako na hindi yun gagana. Agad namang tumanggi si Thea at sinabing, hindi ako close sa Blythe King. Paano niya tayo papahiram ng mga high-tech na armas? Muli, kinaikit ni Thomas ang kanyang mga mata sa pag-iisip habang sinasabing, paano ito sa halip? Pumunta ka kay Donovan, ang pinuno ng pamilya Blythe. Ang Blythe King ay isang ordinaryong miyembro ng kanilang pamilya. Kaya tiyak na susundin niya ang mga utos ni Donovan. Upang patayin ang dragon, si Thomas ay maseselan sa bawat aspeto. Ang pagpatay kay Espiritong Pagong ay isang larong pambata na kumpara sa dragon. Sa pagkakataong ito, kailangang magdala ng mga high-tech na armas. Kung hindi, ang kanilang buong pangkat ay maaaring maalis. Sige, hindi alam ni Thea kung paano tatanggihan si Thomas. Kaya, maaari lamang niyang tanggapin ang mga plano nito, na nagsasabing, kailan mo ba balak umalis? Pupunta ako at tanungin si Donovan tungkol dito. Hinaplos niya ang kanyang baba sa 1 segundo at sinabing, magpapatuloy tayo sa paggawa ng higit pang paghahanda at magsisimula sa susunod na Lunes. Kinuha ni Thea ang phone niya at tinignan ang screen. Miyerkules noon kaya may oras pa sila bago mag-Lunes. Nagpatuloy si Thomas. Paano kung tipunin natin ang lahat ng mga martial artist na dumating sa Kensington at magsagawa ng isang detalyadong briefing? Sige, aayusin ko ito agad. Tumayo si Thea at umalis. Noong gabing iyon, hindi mabilang na mga martial artist mula sa buong mundo ang nagtipon sa Kensington Hotel. Tumayo si Thea sa stage at tumingin sa mga martial artist. Pagkatapos, sinabi niya, mga kapwa martial artist, aalis tayo sa isla sa susunod na Lunes para patayin ang dragon. Mayroon bang anumang oras? Kung gayon, maaari mong ipahayag ang iyong mga alalahanin ngayon din. Tuwang-tuwa ang martial artist sa deklarasyon ni Thea. Sa wakas, papatayin na ba natin ang dragon? Makakakuha tayo ng immortalidad pagkatapos mamatay ang dragon. Mabubuhay tayo ng walang hanggan. Maraming tao ang lihim na nag-usap tungkol dito. Dahil wala namang objections, napagdesisyonan na. Sa susunod na linggo, Lunes, sasakay tayo ng cruise ship sa daungan at Tatango sa dagat sa umaga. Umalangaw-ngaw ang boses ni Thea. At saka, para sa kaligtasan ng lahat, hindi namin lahat ay lalahok sa misyong ito. Tanging ang mga Grandmaster sa ika-8 ranggo ang karapat-dapat na sumali sa amin. Siyempre, hindi ko pipilitin ang sinumang makibahagi sa misyon na ito sa pagpatay ng dragon. Kung ayaw mong sumama, hindi ka obligadong sumali. Kaya, para makasigurado, gusto kong itanong kung may mga Grandmaster na nasa ika-8 ranggo ang ayaw sumali. Dahan-daang nilibot ng tingin ni Thea ang mga tao. Tumayo si Simon mula sa Mount Thunder sect at nagsabi, aalis ako. Bakit hindi? Nagsalita rin si Bennett mula sa Cadence. Darating din ako. Gusto kong makita ang laban para sa sarili ko. Kabanata 1759.
Sumunod din si Xavier mula kay Liz. Sasama talaga ako. Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng dragon at kung ito ba ay ayon sa mga alamat. Si Tanner, na dating miyembro ng 3 pangunahing pamilya ng Gu sect, ay tumayo at nagsabi, "Sasali ako." Nakangiting sabi ni Callan, "I must go." Naniniwala akong buhay pa si James. Kailangan kong puntahan siya. Si Sylvan Sect's Master Maha, Heaven and Earth Sect's Spirit Master, at ilang internasyonal na martial artist ay nagsimulang magbahagi ng kanilang mga saloobin. Lahat sila ay nagpahayag ng pagpayag na magsisimula sa paglalakbay. Sa huli, itinuon ni Thea ang kanyang mga mata kay Donovan mula sa Blithies at naglakad papunta sa kanya. Agad na tumayo si Donovan. Hindi niya kayang kumilos ng mayabang sa harap ni Thea. Hindi lang siya ang pinuno ng Celestial Sect, ngunit siya rin ngayon ang Great Grandmaster ng buong martial community. Siya ay kasalukuyang may hawak na napakalaking prestihiyo. Ms. Thea, bakit mo ako tinatitigan ng ganyan? Pwede huminto. Pinagkakaabalahan mo ako, sabi ni Donovan pagkatapos tumayo. Lumapit si Thea kay Donovan at ngumiti. Mr. Blythe, hindi mo kailangan humingi ng kabahan. Gusto ko lang ng kaunting pabor. Sumagot si Donovan. Go ahead. Ms. Thea, diretsyong sabi ni Thea, nagkataon na ang mga dragon ay napakalakas. Bagamat makapangyarihang martial artist ang mga sumasali sa amin, nag-aalala pa rin ako para sa kaligtasan ng lahat. Kaya, pinag-iisipan kong magdala ng ilang high-tech na armas sa aming paglalakbay. Sa kasamaang palad, ang mga armas na ito ay nasa ilalim ng pag-aari ng bansa. Gusto kong hilingin sa iyo na kumuha ng ilang high-tech na armas mula sa Blythe King. Tugon ni Donovan na may problemang ekspresyon. Thea, sobra-sobra na iyan sa akin. Kahit na kaya kong mag-utos sa Blythe King. Isa pa rin siya sa 5 commander ni Saul. Bukod dito, kailangan mo ng higit pa sa kanyang pahintulot na mag-isa para kumuha ng mga high-tech na armas. Kakailanganin niyang magsumite ng mga aplikasyon para sa pag-aproba ng iba pang mas mataas na tungkulin. Dagdag pa, ang ating bansa ay may mahigpit na patakaran sa paggamit ng mga high-tech na armas. Magiging sanhi ito ng malaking kaguluhan sa buong mundo kung ang balita tungkol sa pag-deploy ni Saul ng mga high-tech na armas ay lumabas. Natahimik si Thea at lumingon kay Thomas. Nag-isip sandali si Thomas. Pagkatapos ay lumapit kay Thea. Ulong. Dahil hindi ito magawa ni Donovan. Humingi ng tulong kay Henry. Ma'am, susubukan ko. Tumango si Thea, dahil siya ang dakilang Grandmaster. Tungkulin niyang iuwi ng ligtas ang mga taong ito. Tumanggi siyang hayaan silang mawala ng buhay sa ibang bansa. Pagkatapos ng maikling talakayan, umalis si Thea at diretsyong nagmaneho papunta sa House of Royals. Si Henry ay nakatira sa House of Royals nitong mga nakaraang panahon. Malapit na ang petsa ng kanyang kasal, at naging abala siya sa paghahanda nitong mga nakaraang araw. Thea, nang makitang sumulpot si Thea ay agad siyang binati ni Henry ng magalang. Pagkatapos, ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan habang sinasabi niya, tungkol kay James. Ako, malumanay na ikinaway ni Thea ang kanyang kamay at sinabing, hindi ako nandito para makita ka tungkol kay James. Ano yon Thea? Sinabi ni Thea, naglakbay si James sa ibang bansa para imbestigahan ang dragon. Siya nga pala, biglang natauhan si Henry at gulat na tanong. Thea, nabawi mo na ba ang mga alaala mo? Ma'am, ilang araw na rin ang nakalipas. Tumango si Thea at nagpatuloy. Nagtungo si James sa ibang bansa para imbestigahan ang dragon. At sinabi ni Sky na isang kakaibang tao ang pumatay sa kanya. Hindi ako naniniwalang patay na si James. Balak kong akayin ang ilang tao sa kinaroroonan niya. May dalawang dahilan. Ang isa ay upang patayin ang dragon. Ang pangalawa ay ang hanapin ni James.
Gayunpaman, ang dragon ay makapangyarihan, at kailangan ko ng ilang high-tech na armas upang magamit ang laban dito. Maaari mo bang gamitin ang iyong armas para kunin ako ng ilang armas? Ako, si Henry naman ay nag-aalalang tumingin. Bagamat ang Emperor at may malaking bayad, ang paggamit nito upang makakuha ng mga high-tech na armas para sa personal na paggamit ay hindi isang bagay na madaling pinatawad. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya, hindi ko magagarantiya na kukunin ko ang mga ito para sa iyo. Ngunit maaari kong subukang tanungin ang retiradong hari tungkol dito. Bagamat na siya sa kanyang posisyon, kasalukuyan pa rin siyang tumutulong sa bagong hari. Kung banggitin ko na para kay James iyon, malamang handang tumulong siya. Ma'am, magiging mahusay iyon. Bahagyang tumanggo si Thea. Nga pala, gaano katagal bago ka makabalik? Malapit na kaming magpakasal ni Whitney. At umaasa kaming dalawa kayong makadalaw ni James. Bahagyang umiling si Thea at sinabing, hindi ko alam. Sa tingin ko hindi na tayo babalik sa tamang panahon. Ayos lang. Matutuwa ako hanggat hindi nakabalik si James ng buhay. Naghihintay pa rin akong dumalo sa seremonya ng kasal mo. Nakatulala si Thea sa House of Royals. Kabanata 1760. Nag-flashback si Thea noong una niyang nakilala si James. Dinala siya ni James sa House of Royals at ginamo ang kanyang mga sugat. Naalala niya kung paano siya maingat na inalagaan. Kasal, darating ba ang araw na iyon? Bakas sa mukha ni Thea ang lungkot. Sabi ni Sky patay na si James. Alam niyang malamang patay na si James ngunit patuloy niyang niloloko ang sarili. Inalo siya ni Henry. Thea, tiyak na darating ang araw na iyon. Naniniwala akong hindi pa patay si James. Tiyak na buhay siya. Isa, pinunasan ni Thea ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata at huminga ng malalim para ayusin ang kanyang iniisip. Pagkatapos, sumagot siya, pakiusap, tulungan mo akong ayusin ang paggamit sa mga high-tech na armas sa lalong madaling panahon. Aalis ako sa susunod na Lunes. Ma'am, gagawin ko ang aking makakaya. Pagkatapos mag-request kay Henry, umalis na si Thea. Samantala, mabilis na umalis si Henry sa Kensington at bumalik sa capital. Makalipas ang isang araw, nakipagkita muli si Tyrus sa prinsipe ng Orchid Mountain sa palasyo sa ilalim ng lupa sa kailaliman ng kagubatan ng Southern Plain. Pare, maraming malalaking kaganapan ang naganap. Sinasabi ng mga tsismis na patay na si James. Ano? Tinitigan ni Langston si Tyrus. Patay na siya. Oo, paliwanag ni Tyrus. It was reported by Sky. Nagtungo siya sa ibang bansa kasama si James. Ngunit si Sky lamang ang bumalik mula sa paglalakbay. Sinabi ni Sky na mayroong isang tao na nanirahan ng mahigit 1,300 taon sa isang isla sa ibang bansa. Ang taong ito ay isang 9th-ranked Grandmaster. At siya ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Kahit papaano ay nagalit sa kanya si James at napatay bilang resulta. Hinalma ni Langston ang sarili at nagtanong. May iba pa ba? Nagpatuloy si Tyrus. Ang iba pang balita ay naabsorb ni Thea ang dugo ng Phoenix at lalong lumakas. Bagamat hindi pa niya naaabot ang ika-9 na ranggo, sa kanyang baliw na estado, ang kanyang lakas ay maaaring malampasan ang Skyward Stairway's 9th stair at makapasok sa pre-9th rank. Siya rin ay naging Great Grandmaster ng buong martial community. May isa pa, ibig sabihin, si Thea ang manggaguna sa mga martial artist mula sa buong mundo para patayin ang dragon sa susunod na Lunes. Nang marinig ito, biglang tumayo si Langston at sinimulang iunat ang kanyang mga paa. Hindi ko inaasahan na may 9th-ranked Grandmaster na itatago sa ibang bansa. Ang mga bagay ay nagiging mas kawili-wili. Mukhang magkakaroon ng maraming immortal sa Sol pagkatapos mapatay ang dragon. Hindi magtatagal bago lumitaw ang higit pang mga 9th-ranked Grandmasters.
Oras na para lumabas ako at magpakita. Isa, pare, aalis ka ba sa bundok? Tuwang-tuwang sabi ni Tyrese. Ma'am, malumanay na tumango si Langster at sinabing, nanirahan ako sa pag-iisa dito sa loob ng maraming taon. At medyo nalulungkot ito. Oras na para lumabas ako para makilala ang omniscient deity at ang immortal ng blood race. Huff! Huminga ng malalim si Tyrese. Siguradong mabaligtad ang mundo pagkatapos umalis ang kanyang ama sa bundok. Noong prinsipe pa ang kanyang ama, nabigo siyang manalo sa laban para sa kapangyarihan. Kaya, nagsimula siya sa isang paglalakbay sa martial art. Kahit libo-libong taon na ang lumipas, hindi nagbago ang pangarap ng kanyang ama na maging pinuno. Matapos magtipon ang kanyang ama ng mga makapangyarihang martial artist mula sa buong mundo at handa na ibagsak ang araw ng nakaraan. Natuklasan niya ang pagkakaroon ng omniscient deity. Kaya, nagkunwari siyang namatay. Sa paglipas ng mga taon, nanatili siyang nag-iisa sa loob ng bundok at bihirang lumakad sa labas. Ang labas ng mundo ay malapit nang humarap sa isang malaking bagyo ngayon na ang kanyang ama ay naghahanda na umalis sa bundok. Pare, ano ang una mong planong gawin pagkatapos umalis sa lugar na ito? Tanong ni Tyrese. Ngumiti si Langston at sinabing, natural, pupunta ako sa isla para panuurin ang mga martial artist ng henerasyong ito na pinapatay ang dragon. Plano mo bang palihim na tulungan sila? Siyempre hindi. Ang dugo ng dragon ay isang bihirang kayamanan. Ngunit ang dragon's essence ay mas mahalaga kaysa doon. Kung makukuha ko ang dragon essence, ang lakas ko ay aakyat sa mas mataas pa. Kung gayon, babatiin kita ng maaga. Hindi na sumagot si Langston. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, nilisan niya ang madilim at mamasa-masa na palasyo sa ilalim ng lupa. Lunes ng tanghali sa isang kisap mata. Nitong mga ilang araw, napakasipag ni Henry. Nakipagkita siya sa matandang hari at nakuha ang kanyang suporta para kumbansihin ang bagong hari at ilang malalaking departamento ng militar. Sa huli, nakakuha siya ng ilang nakamamatay na high-tech na armas.